Chapter 521 hanggang 530. Man is the cauldron, man is the insect. Dahan-daang lumapit si Miao Long, nagbabantang tadteren si Yang Yiu bilang meat-faced. Makikita na ang taong ito ay talagang baliw, at ang kanyang pagkamuhi kay Yang Yiu ay napakataas ng langit. Sa kabilang banda, gusto rin ni Yang Yiu na gilingin si Miao Long para maging abo. Ito ay hindi inaasahan na si Miao Long ay sobrang baliw na siya ay desperado at hinayaan ang kanyang pangalawang apprentice na si Wang Zongren na mahulog sa bangin. Makikita na ang taong ito ay talagang gustong hayaan ang kanyang sarili na mamatay at ipaghiganti si Miao Maotian. Hindi siya nagdalawang isip na hulihin ang kanyang tatlong mga apprentice at gamitin ang mga ito para takutin ang sarili na kukuha ng lason. Ngayon ay nagtagumpay si Miao Long, at nagkaroon ng epekto ang lason sa kanyang katawan. Yang. Ang buong katawan ni Yiu ay puno ng totoong enerhiya, at kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pinuhin ang lason, wala pa rin itong silbi. Nang makita si Miao Long na paparating na hakbang-hakbang, medyo nabalisa si Yang Yiu. Wala siyang duda na darating si Miao Long at papatayin siya. Ngunit si Yang Yian ay walang pagpipilian noon. Pumunta si Wu Maqyu upang iligtas si Wang Zongren na nahulog sa kailaliman, at ako ay pinagbantaan at kinailangang uminom ng lason. Kung hindi ko ito kukunin, natakot si Yang Yian na maputol ni Miao Long ang mga lubad ni Dugu Hui at Wu Jian. Dahil sa pagkahilo at panghihina, nahirapang gumalaw si Yang Yian. Sa sandaling ito, nagising sina Dugu Hui at Wu Jian, na nakabitin. Sabay-sabay. Nakita nila si Miao Long na may hawak na kutsilyo at naglalakad patungo sa master, pagkatapos ay tumingin sa master na si Yang Yian, at pagkatapos ay tumingin sa lubad na kinuha at Wang Zongren na nawala. Sa isang iglap, naisip nilang dalawa. Nahulog si Wang Zongren sa kailaliman matapos putulin ni Miao Long ang kanyang lubad, at ang master ay dapat na nalinlang ni Miao Long. Guro. Miao, tumigil ka. Dugu Hui at Wu Jian umuungal na may dugong mga mata. Lumingon sa likod si Miao Long, huminto, at ngumiti ng masama kina Dugu Hui at Wu Jian, nagising ka sa tamang oras para makita kung tinadtad si Yang Yiu bilang meat-faced. Kayo at ang inyong mga alagad ay pawang mga bastos, walang sinuman sa inyo ang magaling. Ikaw, Yang Yiu, ang pumatay sa aking lolo sa tuhod, at ang iyong tatlong disipulo ang pumatay sa aking mga espiritong hayop. Karapat-dapat kayong lahat na mamatay at mapunta sa impyerno. Nagmura si Miao Long nang may matinding sama ng loob. Ano? Ang pinakamahalagang kailangan ni Yang Yiu sa sandaling ito ay ang oras, kaya habang ipinapaikot ang kanyang tunay na chi upang pinuhin ang lason sa kanyang katawan, sinimulan niyang sampain si Miao Long, nararapat na mamatay si Miao Maotian. Kahit na hindi ko siya patayin ngayon, maraming malalaking sekta sa Kunlun ang papatay kay Miao Maotian sa hinaharap. Hindi mo ba nakikita ito, Miao Long? Ang suporta ni Ling Zuzi, Master Miao Wen at Old Monk Kuyo ngayon ay isang senyales. Nakakaloko ka. Napaungol si Miao Long. Dapat mong malaman ito sa iyong puso. Ngumisi si Yang Yiu. Yumangay si Miao Long, kalokohan ang sinasabi mo, ang aking nakatatanda ay palaging isang medikal na master sa sinaunang martial arts world. Sino ba naman ang hindi magbibigay ng mukha sa kanya? Not to mention ang pagpatay sa kanya. Hehe, ngumisi si Yang Yiu, ang mga ugali ni Ling Zuzi, Miao Wen Master, at Wu Yu Old Monk ngayon ay nagpapaliwanag ng lahat, kung hindi, bakit walang pumipigil sa akin? Ikaw. Si Miao Long ay nagalit saglit at natahimik ng ilang sandali. Ngunit biglang tumawa si Miao Long, gustong iantala ni Yang Yiu ang oras. Hehe, sa tingin mo hindi ko alam. Ngayon, ipapadala kita at ang iyong Panginoon sa impyerno. Nadurog ang puso ni Yang Yiu, at sa wakas ay nakita na siya ng lalaking ito. Gusto niyang ipagpaliban ng oras at hindi niya ito maalis. Ngayon na lang niya magagamit ang kanyang trump card. Nakikinig sa napakasamang mga salita ni Miao Long, malamig na bamantong hininga si Yang Yiu. Hindi ko alam kung ang hari ng impyerno ay maglakas loob na tanggapin ka, ngunit alam ko na talagang matatanggap kita. Rampant, matigas pa rin ang ulo mo kapag malapit ka ng mamatay. Ngumisi si Miao Long at itinaas ang kutsilyo sa kanyang kamay kay Yang Yiu. Sa oras na ito, sina Dugu Hui at Wu Jian, dalawang apprentice, ay naging balisa. Binayaan ng halimaw ang aking Panginoon, sigaw ni Wu Jian. Miao Long, lumapit ka sa akin kung maglakas loob ka. Kinain ko ang iyong espiritong hayop. Wala itong kinalaman sa aking amo. Umungol si Dugu Hui. Sa kanyang palagay, siya ang nagdawat sa kanyang amo. Kasalanan niya ang lahat. Kung hindi siya naging sakam at hindi sinasadyang nakain ang espiritong hayop ni Miao Long, hindi sana siya nahuli. Dapat ay nalaman ito ng amo at nailigtas sila mamaya. Ngunit hindi maganda ang hitsura ng sitwasyon. Si Master Yang Yiu ay halatang niloko ni Miao Long. Ang pangalawang junior brother na si Wang Zongren ay malamang na mapatay din. Siya at si Wu Jian ay naging isda din sa pisara. Ang kapalaran ng kanilang Panginoon at ng ilang iba pa ay nasa kamay ni Miao Long. Siya at ang third junior brother na si Wu Jian ay napaungol lamang. Nagsisi si Dugu Hui sa kanyang puso.
Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili. Sinaktan niya ang second junior brother, at ngayon sinaktan din niya si Master. Kinasusuklaman ni Dugo Hui ang kanyang sarili sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ngunit huli na ang lahat. Akala niya iyon ang paghihiganti ni Miao Long. Sa katunayan, hindi alam ni Dugo Hui na kahit wala silang tatlo, magiging ganito pa rin si Miao Long. Ito was a complete coincidence na nagkakilala silang tatlo. Sino ang gumawa sa kanila ng mga apprentice ni Yang Yio? Ang engkwentro ni Dugo Hui at Miao Long ay nagkataon lamang at hindi maiiwasan. Si Dugo Hui ang naging sanhi nito. 3 araw na ang nakalipas, si Dugo Hui at ang dalawa pa ay talagang nakarating sa Changbai Mountain. Sa Changbai Mountain, nakatagpo sila ng isang itim na agila. Bilang resulta, sila ay matako. Sa mungkahi ni Dugo Hui, hinabol ng 3 ang itim na agila at ginawa itong barbecue. Maya-maya, dumating ang may-ari ng itim na agila, at ito ay si Miao Long. Ang itim na agila ay isang espiritual na hayop na pinalaki ni Miao Long mula pagkabata. Kinuha ng galit na Miao Long ang mga tao upang hulihin si Dugo Hui at ang dalawa pa. Matapos silang mahuli, hindi niya sila pinatay, ngunit pinahirapan sila sa kanyang tabi at nalaman na ang 3 ay mga apprentice ni Yang Yio. Matapos patayin ni Yang Yian si Miao Maotian, itinago ni Miao Long ang lahat ng kanyang galit kay Yang Yian at sa kanyang apprentice, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, hindi alam ni Yang Yian at Dugo Hui ang tungkol dito. Para kay Miao Long, nakamit na ang kanyang layunin. Maghihiganti siya sa pamamagitan ng pagpatay sa amo ni Yang Yian ngayon. Sa isip ni Miao Long, hindi niya naisip na pabayaan ang sinuman sa mga apprentice ni Yang Yian. Binyantaan niya si Yang Yian kasama si Dugo Hui at ang dalawa pa, pagkatapos ay binigyan si Yang Yian ng lason, at sa wakas ay pinatay si Yang Yian. Ito ang layunin ni Miao Long. Napatunayan ng mga katotohanan na ang layunin ni Miao Long ay naging matagumpay sa ngayon. Ngayon kailangan na lang niyang itaas ang kanyang kutsilyo at patayin si Yang Yian gamit ang isang kutsilyo para matagumpay na makapaghiganti. Itinaas ni Miao Long ang kanyang kutsilyo, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay natipon sa talam, at puputulan na sana niya ang leeg ni Yang Yian gamit ang isang kutsilyo. Sa sandaling ito, nilinis lamang ni Yang Yian ang isang maliit na bahagi ng lason sa kanyang katawan, at hindi pa oras para lumaban. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang backhand. Ang dalawang backhand, ang una syempre ay si Master Yun Changxi. Ang pangalawa ay ang 3 ulo na espiritong hayop sa espasyo ng Chen Kun Pot. At ang pangatlo, may surot na nakatago sa tenga. Sa makapangyarihang espiritual na kapangyarihan ni Master Yun Changxi, napigilan ng kaunti si Miao Long, at pagkatapos ay lumabas ang 3 spirit beast mula sa Chen Kun Pot, at naroon din ang sneak attack ng bog. Ang 3 pananagutan na pinagsama ay maaaring makahuli kay Miao Long. Kung mas malakas ang 3 espiritong hayop, maaari nilang patayin si Miao Long. Hindi bababa sa Miao Long ay maaaring malubhang na sugatan. Anyway, hindi ganoon kadaling patayin siya, Yang Yio. Sinabi niya sa kanyang Panginoon sa kanyang puso, matanda, tulungan mo ako. Pagkatapos noon, pinakawalan niya ang 3 espiritong hayop mula sa espasyo ng Chen Kun Pot ng may pag-iisip, at binigyan ng 3 espiritong hayop ng utos na patayin si Miao Long. Bilang karagdagan, hindi nakalimutan ni Yang Yio ang bug na nakatago sa kanyang tainga, at inutusan din ng bug na salakayin si Miao Long. Go to hell! Si Miao Long, na may mabangis na mukha, ay tinadtad si Yang Yio ng kutsilyo. Kasabay nito, narinig ni Miao Long ang isang dagandong sa kanyang mga tainga, squeak. Tumili. 2 dagandong, isang malutong at isang mapurol. Biglang nakita ni Miao Long ang 2 kislap ng gintong liwanag sa kanyang harapan. Pagkatapos ay nakaramdam si Miao Long ng pananakit sa kanyang ibabang tiyan. Tumili. Natagpuan niya na ang isang mink claw ay tumusok sa kanyang ibabang tiyan. Sa isang iglap, ang kaluluwa ni Miao Long ay lumipad palayo, at siya ay bumigkas ng isang hindi kilalang tala mula sa kanyang bibig, za. Bilang ikalimang pag-iral sa 10 manggagawa ng kasamaan, si Miao Long ay may espesyal na kapangyarihan. Matapos maramdaman ang panganib, hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang espesyal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang salitang, za, ang gumising sa kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa mga mata ni Yang Yian, nakita niya ang mga mata ni Miao Long na naging madilim na berde, at isang pares ng pulang galami na parang balbas ang tumubo sa kanyang noo, higit sa isang talampakan ng haba. Tumubo rin ang mga kaliski sa kanyang mukha. Tumili. Sa oras na ito, biglang tumalon si Hao Dudo at hinawakan ang mukha ni Miao Long gamit ang isang kuko. Ang mga mata ni Miao Long ay kumislap ng berde sa isang malamig na singhot, at pagkatapos ay isang makapal na bagay na parang braso ang lumitaw mula sa kanyang likuran at hinampas si Hao Dudo. Tumili. Napasigaw si Hao Dudo at agad na hinampas. Malinaw na nakikita ni Yang Yian na may tumubo na buntot sa likod ni Miao Long. Gugo. Nagpakawala si Miao Long ng nakakatusok na tunog, at nahulog siya sa lupa.
Nagbago din ang kanyang mga paa, lumalaki ang mga kaliskis at matutulis na mga kuko. Meow. Mahaba ang hitsura ng isang hugis tao na insekto. Sa oras na ito, ang boses ni Master Yun Changxi ay umalangaw sa isip ni Yang Yian, ang mga tao ay mga kaldero at ang mga tao ay nag-aalaga ng mga insekto. Brat, gagamitin ni Master ang kanyang espiritu para mabigla siya, at hayaan ang tatlong ulo na espiritong hayop at ang mukha ng tao na espiritong insekto na pigilan siya. Dapat mong mabilis na pinuhin ang lason sa iyong katawan. Ang Miaolong na ito ay dapat na sumanib sa sinaunang alien na insekto, at hindi ito mapipigilan ni Master ng matagal. Dapat bilasan mo. Okay. Nang marinig ang mga salita ni Master, hindi na nagtanong pa si Yang Yian. Alam niya na dahil sinabi iyon ni Master, si Miaolong ay magiging mahirap pakitunguhan. Kailangan na niyang mabilis na pinuhin ang lason sa kanyang katawan para harapin si Miaolong. Si Daoer at ang iba pa, kasama ang lumilipad na espiritu ni Master, ay maaari lamang pigilan si Miaolong sa maikling panahon. Kabanata 522 Miaolong Panic. Bagamat hindi naiintindihan ni Yang Yiyo ang ibig sabihin ni Master sa pagsasabing ang mga tao ay nagtataas ng mga insekto para sa mga kaldero, masasabi niya mula sa tono ni Master Yun Changxi na ang mga pagbabagong nangyayari kay Miaolong ay hindi dapat maliitin. Nang makita sina Daoer, Hao Dudo, Wang Zi, at isang bug na handang umatake anumang oras, kasama si Master na lumalabas para mamuno, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Bagamat si Master Yun Changxi ay isang natitirang kaluluwa, ito ay dapat na sapat upang maimpluwensyahan at pigilan si Miaolong. Ngayon ay kailangan na lang niyang pinuhin ang lason sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon upang maalis si Miaolong. Matapos ipikit ang kanyang mga mata, hindi na pinapansin ni Yang Yiyo ang sitwasyon sa field, at sinimulang pinuhin ang mga lason sa kanyang katawan ng buong lakas. Ang kakayahan ni Cheng Anho sa paglikha ay sinasabing pinipino ang lahat ng bagay sa mundo, at ito ay talagang hindi usapan. Alam ni Yang Yiyo na kung hindi dahil sa kanyang kasalukuyang mababang antas ng paglilinang, ang laso na maaaring pumatay sa kanya sa bibig ni Miaolong ay mapapadalisay sa isang iglap. Ngunit ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay napakababa pa rin, at nangangailangan ng oras upang pinuhin ang lason. Matapos patakbuhin ang kasanayan, nagsimula itong magpino ng kaunti, at ang lason sa mga meridian sa katawan ay unti-unting nawala. Makalipas ang kalahating oras, isang malaking cycle ng operasyon ang natapos, at ang lason sa katawan ay sa wakas ay napino. Sa oras na ito, binuksan niya ang kanyang mga mata, ngunit nagulat siya. Nakita na si Wang Zai ay nakahiga sa lupa sa ilang mga punto, at sina Hao Dudo at Daoer ay hindi nasa mabuting kalagayan, na may maraming buhok na nalalagas. Obviously, grabe ang laban kanina. Sumimangot si Yang Yiyo sa harap ni Wang Zai at nakita niyang si Wang Zai ay malubhang nasugatan. Buti na lang at hindi siya patay at may hininga pa. Mabilis siyang kumuha ng isang patak ng tubig ng buhay mula sa espasyo ng Chenkun Pot at ibinigay ito kay Wang Zai. Sa isang patak ng tubig ng buhay, kahit na si Wang Zai ay malubhang nasugatan, maaari siyang gumaling. Pagkatapos ay tumayo si Yang Yiyo, lumitaw ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at tumingin siya kay Miaolong na may layuning pumatay. Huwag kang magdadaldal, brat, bilasan mo at kumilos. Masyadong naubos ang kaluluwa ng iyong amo. Ang boses ni Master Yun Changxi ay umalangaw din sa kanyang isipan, at ang matanda ay parang mahinang-mahina. Matanda, maghintay ka pa. Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinaksak si Miaolong, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang puso, atake ng insekto. Ang insekto ay lumipad palabas sa tainga ni Yang Yiyo sa isang iglap at dumiretso sa Miaolong. Hindi pa lumalabas ang insekto kanina. Roar, galit na umuungal si Miaolong, at naramdaman niya ang panganib na dala ni Yang Yiyo. Hindi inaasahan ni Miaolong na magiging napakahirap pakitunguhan ni Yang Yiyo kahit na siya ay nalason, at hindi niya inaasahan na si Yang Yiyo ay makakatawag ng isang espiritong hayop mula sa hangin. Ang pangunahing bagay na natakot kay Miaolong ay nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pagkahilo, na nagresulta sa pag-atake sa kanya ng ilang beses ni Daoer, Hao Dudo at Wang Zai. Kahit na ang kanyang buong katawan ay hindi nagtamo ng anumang nakamamatay na pinsala, ito ay may galos din, na naging dahilan upang si Miaolong ay labis na nanlumo. Ito ang resulta ng isang espesyal na mutation sa katawan ni Miaolong, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mas malala. Pagharap sa espada ni Yang Yiyo, si Miaolong ay medyo nataranta. Sa oras na ito, alam ni Miaolong ang masasamang paraan ni Yang Yiyo. Una niyang tinawag ang isang espiritong hayop mula sa manipis na hangin. Ngayon na maaari na siyang patayin ni Yang Yiyo gamit ang isang espada, maaari lamang magkaroon ng isang resulta. Ang lason sa katawan ni Yang Yiyo ay naalis na. Si Miaolong ay natakot na sa tatlong espiritong hayop ni Yang Yiyo at hindi maipaliwanag na pag-atake sa isip. Ngayong naalis na ang lason sa katawan ni Yang Yiyo, natarante si Miaolong. Siya umungal at naghanda munang hampasin. Kung hindi niya gagawin, alam ni Miaolong na wala siyang pagkakataon.
Ang magagawa niya ngayon ay hindi ang patayin si Yang Yio, ngunit kung paano makatakas sa mga kamay ni Yang Yio. Since maaaring magkaroon ng lason si Yang Yio, alam ni Miaolong na hindi siya tugma sa kanya. Wala nang kumpiyansa si Miaolong na lumaban kay Yang Yio, na kayang pumatay sa kanyang lolo na si Miao Maotian. Higit sa lahat, alam na alam ni Miaolong ang tungkol sa sarili niyang lason. Ang mga tao sa Miao Village ay nagsimula sa mga espiritual na gamot, at ang kanilang pagsasaliksik sa iba't ibang lason ay ang pinakamahusay sa 8 pangunahing sekta sa Kyushu. Ang lason ay ginawa na may kabuuang 108 uri ng mga lason. Kahit na ang isang malakas na tao na may ikasyam na antas ng likas na pagiging perpekto ay hindi makakaligtas ng buo. Ngunit ngayon ay tila matagumpay na naalis ni Yang Yian ang lason. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas at pervert si Yang Yian. Si Miaolong ay hindi na naniniwala sa pakikipaglaban kay Yang Yian. Sa mga mata ni Yang Yian, maaaring naramdaman ni Miaolong ang panganib. Biglang nagbago ang momentum ng buong katawan niya habang umaatungal. Ang hininga na lumabas mula sa kanyang kalahating tao, kalahating hayop na katawan ay napakakakaiba at masama. At ang buong katawan ay nagbugad din ng dark green poisonous gas, na napakakulimlim at mukhang nakakatakot. Gayunpaman, si Yang Yian ay walang takot. Itinaas niya ang kanyang espada at hinampas si Miaolong gaya ng dati. Slash! Siya ay umungal at naglaslas gamit ang isang espada. Ang enerhiya ng fantasy sword sa Dragon Slaying Sword ay biglang lumabas. Naniniwala si Yang Yian na sapat na ang banta ng espadang ito para labanan ni Miaolong. Kasabay nito, nang mabunot ang espada, nagsimula na ring umatake ang mga insekto. Boom! Ang lakas ng espada ng Dragon Slaying Sword ay umabot sa Miaolong sa isang iglap. Ah, dagandong! Sigaw ni Miaolong. Nang dumating ang espada ni Yang Yio upang patayin siya, gusto talaga ni Miaolong na umiwas. Ngunit minamaliit niya ang espada ni Yang Yio, at ang espada ay direktang bumagsak sa kanyang katawan. Sinira ng espada ang depensa ni Miaolong. Ang pinakanatakot kay Miaolong ay nalaman niyang may tinusok ang kanyang dibdib. Puff! Matapos ang pagluwa ng malaking subo ng dugo, hindi nagdalawang isip si Miaolong at inatake sina Dugo Hui at Wu Jian na nahulog sa puno, na agad na pinutol ang mga lubod nilang dalawa. Ah! Sina Dugo Hui at Wu Jian ay nahulog sa bangin na may dalawang hiyawan. Patayin! Ungol ni Yang Yio. Talagang natakot at nagalit siya sa nakakabaliw na ugali ni Miaolong. Ang pinakanag-aalalang bagay ay ang pag-atake ni Miaolong sa kanyang dalawang apprentice. Para kay Miaolong, ang pagputol ng mga lubod ni Dugo Hui at Wu Jian ay isang pagkakataon para makatakas siya. Siya ay malubhang nasugatan ng espada ni Yang Yio. Kung hindi siya gumawa ng ilang gulo para kay Yang Yio, wala siyang pagkakataong makatakas. Bagamat si Miaolong paulit-ulit na sinasabi na gusto niyang maghiganti, hindi niya naisip na mamatay, at walang sinuman ang hindi natatakot sa kamatayan. Matapos ang pagkamatay ng kanyang lolo na si Miao Maotian, ang pag-asa ng buong nayon ng Miao ay nahulog sa kanya, si Miaolong. Paano siya mamatay ngayon? Dahil hindi niya matalo si Yang Yio, makakatakas lang siya. Para makatakas, kailangan niyang humingi ng tulong kay Yang Yio. Sa makatuwid, ang pagputol ng mga lubod ng dalawang apprentice ni Yang Yio at nagdulot ng gulo para kay Yang Yio ang tanging pagpipilian. Oo nga, tumalon si Yang Yio sa bangin ng walang pag-aalinlangan upang iligtas ang kanyang dalawang apprentice. Nagtagumpay ang plano ni Miaolong at nakatakas siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa oras na ito, narinig din niya ang nakamamatay na salita ni Yang Yio na, patayin, na sinundan ng sumisigaw na dagandong ni Miaolong. Nakita ni Yu Guangchong ang dalawang espiritong hayop ni Yang Yio na hinahabol siya, at nang mas lalo siyang nanlumo, muling sumakit ang kanyang dibdib. Wala siyang pakialam sa dalawang espiritong hayop ni Yang Yio, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay nagpapanik sa kanya. Naisip niya ang isang maliit na alien insect na lumitaw nang makipag-away si Yang Yio sa kanyang lolo. Takot na takot siya sa mga alien insect, dahil ang pamana ng Miao Village na nakuha niya ay ang ancient alien insect inheritance. Kaya nagkaroon siya ng pakiramdam ng mga alien na insekto at naiintindihan niya ang mga ito. Sa hindi inaasahan, si Yang Yian ay mayroon ding mga alien na insekto sa kanyang katawan, at ang alien na insekto ni Yang Yian ay nagdulot sa kanya ng katutubo na pakiramdam na napakadelikado, na mas nakakatakot kaysa sa kanyang alien insect inheritance. Sa oras na ito, alam ni Miaolong na kung hindi niya maitaboy ang alien na insekto na tumusok sa kanyang puso, naghihintay din siya ng kamatayan. Kung ito ay isang ordinaryong alien insect, ang alien insect inheritance sa kanyang katawan ay maaaring ma-assimilated, ngunit naramdaman niya ang natural na alien insect pressure mula sa kanyang sariling alien insect inheritance. Ipinapakita nito na ang alien insect level ni Yang Yian ay mas mataas kaysa sa kanyang minanang alien insect. Sa harap ng sitwasyong ito, kung hindi niya ito itataboy, kakawalan nito ang kanyang buhay. Sa isang iglap, nag-isip si Miaolong ng dalawang paraan upang harapin ang mga alien na insekto na tumusok sa kanyang katawan.
Ang una ay ang pagtakas muna at pagkatapos ay gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang pinuhin ang mga alien na insekto sa kanyang katawan, ngunit hindi siya sigurado sa pagpino nito, at napakahirap na pinuhin ito kapag siya ay nasugatan. Ang pangalawa ay ang paggamit ng ipinagbabawal na pamamaraan para ma-assimilate ang mga alien insect na nag-drill sa kanyang katawan. Ang bentahe nito ay kapag naging matagumpay ang asimilasyon, natural na malulutas ang krisis, at mapapabuti rin ito ang kanyang paglilinang. Ngunit ang downside ay kapag siya ay nabigo, ang kanyang antas ng paglilinang ay maaaring bumagsak. Gayunpaman, sa sandaling ito, ginamit ni Miaolong ang ipinagbabawal na pamamaraan ng walang pag-aalinlangan, dahil wala siyang pagpipilian. Sa likod niya ay ang spirit beast ni Yang Yio na humahabol sa kanya, at mayroon ding nakakatakot na invisible mental attack. Hindi siya makakatakas kung wala ang ipinagbabawal na pamamaraan. Kaya't si Miaolong ay gumawa ng agarang desisyon at ginamit ang ipinagbabawal na pamamaraan. Sa karamihan, siya ay magdurusa ng isang malubhang pagsalungat at ang kanyang antas ng paglilinang ay bababa, ngunit siya ay makakatakas at mailigtas ang kanyang buhay. Ungol, dagandong, dagandong. Nagpakawala ng mahabang dagandong si Miaolong, at pagkatapos ay gumuhit ng marka ng dugo sa kanyang noo. Lalong tumaas ang aura ng buong katawan niya. Matagumpay na naisagawa ang ipinagbabawal na pamamaraan, at agad niyang naramdaman na nakatakas sa kanyang katawan ang alien insect na nakatusok sa kanyang dibdib. Dahil dito ay nakahinga siya ng maluwag, ngunit pagkatapos ay naramdaman ni Miaolong ang pananakit ng kanyang kaliwang braso at agad na napasigaw. Ngunit nalaman ko na ang Downward Spirit Beast ni Yang Yio ang humawak sa kaliwang braso nito gamit ang matutulis nitong kuko. Kabanata 523 ang kapangyarihan ng kulog at kidlat. Matapos magbigay ng mga utos kina Daor, Hao Dudu at Chongzi, tumigil si Yang Yian sa pagbibigay pansin kay Miaolong at agad na tumalon sa bangin upang iligtas ang kanyang dalawang disipulo. Bagamat gusto niyang punatan si Miaolong, kung ikukumpara, sa kanyang puso, ang buhay ng kanyang mga disipulo ay 10,000 beses na mas mahalaga kaysa kay Miaolong. Hinayaan na niyang mahulog ang kanyang pangalawang alagad sa bangin. Bagamat pumunta si Wu Makyo upang iligtas sila, hindi pa sila nakarating pagkaraan ng mahabang panahon, na nagpapakita na ang sitwasyon ay umabot na sa napakasamang punto. Sa makatuwid, hindi niya dapat hayaang lumabas muli ang kanyang panganay na disipulong sina Dugu Hui at Wu Jian. Kailangan niyang iligtas ang mga ito anuman ang mangyari. Ito ay madaling iligtas ang mga tao sa ilalim ng bangin sa anumang iba pang kapaligiran, ngunit narito ang isang bagyo na maaaring lumitaw anumang oras. Ito nagdulot ng matinding pagtutol kay Yang Yian. Ang hiyawan ni Dugu Hui at Wu Jian sa kanyang mga tainga ay labis na ikinairita ni Yang Yian. Sa kanyang paningin, 3 metro lang ang distansya sa pagitan niya at ng dalawang disipulo. Gayunpaman, ang bilis ng paghabol ay napakabilis, at ang distansya na 3 metro ay parang katapusan ng mundo. Ang 2 taong gustong hulihin sila ay hindi lang makuha sa kanilang mga kamay. Ang mas malaking dahilan ay dahil laging may humahampas na bagyo sa ilalim ng kalaliman. Ito ay isang bagyo na maaaring makaapekto sa paglipad. Nagdulot ito ng matinding paghihirap. Kinagat ni Yang Yio ang kanyang mga ngipin, pinalaki ang sirkulasyon ng kanyang tunay na enerhiya, at biglang tumalon pababa. Sa wakas ay nahawakan niya muna ang Wu Jian sa kanyang kamay, at patuloy na nahulog si Dugu Hui. Kaya lang, nalaman ni Yang Yio na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay natupok ng maliit na kalahati. Ito ang resulta ng pagpapatakbo ng totoong enerhiya sa ilalim ng bagyo. Napagtanto niya na ang pagpapatakbo ng totoong enerhiya sa bagyo ay isang napakasamang bagay, ngunit wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy. Si Dugu Hui ay hindi pa nahuhuli sa kanyang kamay. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na kinakain. Muling nagngalit si Yang Yio ng kanyang mga ngipin upang pabilisin ang sirkulasyon ng totoong enerhiya. Gayunpaman, nang iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ito, nahawakan na lamang niya ang sulok ng damit ni Dugu Hui, medyo malayo na lang sa paghuli sa kanya. Sa oras na ito, ang lakas ng bagyo ay muling tumaas, at ang tunay na enerhiya na natupok ay mas natakot sa kanya. Sa pagkakataong ito, wala nang masyadong totoong enerhiya na natitira sa kanyang katawan. Si Yang Yio ay nagmamadaling kumuha ng Tianyuan pill mula sa espasyo ng Chen Kun Pot at nilamon ito. Natunaw si Tianyuan sa kanyang bibig, at isang malaking espiritual na enerhiya ang agad na nabuo sa kanyang katawan. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Yang Yian, lihim na pinasalamatan ang sarili sa pagpino sa Tianyuan Dan. Kung hindi, siya ay nasa ganoong sitwasyon. Sa enerhiyang napunan muli ni Tianyuan Dan, muling pinabilis ni Yang Yian ang sirkulasyon ng kanyang enerhiya sa pagkakataong ito upang mapabilis ang bilis. Inabot niya para sunggaban si Dugu Hui. Sa wakas, nahawakan niya si Dugu Hui sa kanyang kamay. Guro. Namumula ang mga mata ni Dugu Hui. Alam na niya ngayon na nagdulot siya ng malaking kapahamakan sa kanyang amo sa pagkakataong ito. Huwag kang magsalita, kumapit ka sa akin. Inutusan ni Yang Yian ang kanyang
Dalawang disipulo. Bagamat hawak na niya ang dalawa sa kanyang mga kamay ngayon, may mga bagong problema rin ang lumitaw. Sa oras na ito, hindi alam ng kanilang amo at ng dalawa pa kung gaano kalalim ang pagkahulog nila. Gayunpaman, ang lakas ng bagyo ay higit sa 10 beses na mas malaki. Natagpuan ni Yang Yian na ang bagyo ay tila nag-scrape ng malaking halaga ng enerhiya mula sa kanyang katawan tulad ng pag-scrape ng mga buto mula sa kanyang katawan. Ang isang Tianyuandan ay dapat sapat para sa kanya upang mapabuti ang kanyang paglilinang ng isang antas. Gayunpaman, sa napakaikling sandali, ang enerhiya ng Tianyuandan na kanyang kinuha ay talagang napakaliit. Pagkatapos uminom ng pangalawang Tianyuan pill, handa nang sunggaban ni Yang Yian ang kanyang dalawang disipulo at lumipad pataas. Gayunpaman, sa oras na ito, bigla siyang nakarinig ng malakas na hangin at mahinang kulog sa kanyang mga tainga. Whoosh! Boom! Umihip ang malakas na hangin, kumidlat at kulog ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo sa isang iglap. Mapait na ngumiti si Yang Yian, tila mahihirapang umakyat. Anong kakaibang lugar ito? Bukod sa kakaibang bagyo, may kidlat din ngayon. Pagmumura sa kanyang puso, nakita niya ang kidlat na kumikislap sa bagyo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Kotse! Ang kidlat na lumitaw mula sa manipis na hangin ay tila may mga mata at agad na tumama kay Yang Yian. Tahan na! Sinigawan ni Yang Yian ang kanyang dalawang disipulo. Nang matapos siyang magsalita, nakaramdam na lamang si Yang Yian ng pamamanhid sa buong katawan, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay nabalisa ng kidlat. Hinawakan niya ng mahigpit sina Dugo Hui at Wu Jian sa kanyang mga kamay at hindi bumitaw, ngunit sa ilalim ng kidlat na ito, nawala ang sentro ng grabidad ng katawan ng mamamatay tao. Sa pag-ikot ng langit at lupa, nahulog ang tatlo. Ang guro at ang kanyang mga alagad ay natamba habang sumisigaw. Ilang sandali, ang tanging naririnig nila ay mga hiyawan at malakas na hangin na may kasamang kidlat at kulog. Tuluyan nang nawala ng balanse ang tatlo at parang hindi na nila mahanap ang kanilang daan matapos tamaan ng kidlat. Hindi kailanman naisip ni Yang Yiu na si Lei Tian ay magiging napakalakas. Ngayon ay naiintindihan na niya ang mga salitang madalas sabihin ni Master Yun Changxi, ang kapangyarihan ng langit ay hindi mahuhulaan. Siyempre, ang kapangyarihan ng langit na binanggit ni Master ay ang kapangyarihan ng langit. Hindi ko naisip na ang kapangyarihan ng kidlat ay magiging napakalakas. Sa sinaunang martial arts world, siya ay isa na ngayong master ng late Xiantian stage. Gayunpaman, ang isang master ng antas na ito ay napatay kaagad ng isang hindi masyadong malakas na kidlat. Ito ay hindi pagmamalabos na sabihing napatay siya agad sa isang kidlat. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, biglang nakita ni Yang Yian ang lupa sa kanyang peripheral vision. Boom! Siya! Sa wakas ay lumapag sa lupa. Sa kabutihang palad, sa suporta ng totoong chi, hindi siya nahulog ng husto. Anyway, hindi ko alam kung gaano siya kataas nahulog mula sa itaas, pero kalahating oras na siyang lumulutang, kahit 1,000 metro. Bumagsak mula sa isang mataas na lugar, nang walang paglilinang, siya ay magiging isang pool ng karne paste. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Yang Yian na may pamamanhid at sakit sa buong katawan. Ilang tadyang ang nabali, ngunit ang pinsalang ito ay hindi malaking bagay para sa kanya. Kahit na ang pinsala ay malubha, maaari itong gamutin sa pamamagitan ng tubig ng buhay. Lumingon siya at tumingin sa dalawang apprentice. Sila ay nahulog sa isang malalim na pagkawala ng malay, at ang antas ng pinsala ay maraming beses na mas seryoso kaysa sa kanyang Panginoon. Siyempre, ito ay nauugnay sa pagpapahirap na nahuli sila ni Miao Long noon. Ang dalawa ay nasugatan na, at ngayon ang taglagas na ito ay dobleng pinsala. Sa kabilang banda, kung wala ang pagliligtas ng kanyang amo, ang dalawang Dugo Hui at Wu Jian ay talagang namatay. Matapos suriin ang kalagayan ng dalawang tao, pareho silang nasa napakasamang kalagayan. Ang mga panlabas na pinsala ay maliit, ngunit ang pangunahing punto ay mayroon din silang lason sa kanilang mga katawan, ngunit hindi ito kasing seryoso ng lason na ibinigay sa kanya ni Miao Long noon. Ito ay isang uri ng pamamanhid na lason. Bukod dito, ang tunay na chi sa katawan ng dalawang tao ay seliado, at may mga senyales pa ng pagwawaldas. Sa mga tuntunin ng panlabas na pinsala, maraming bahagi ng mga buto ng dalawang apprentice ang nabasag. Nasira sila ng mga panlabas na puwersa, at ang ilan ay malubhang nasugatan sa pagkahulog. Kalahating hininga na lang ang pagitan nilang dalawa. Sa kabutihang palad, si Yang Yiu ay may tubig ng buhay. Hanggat hindi siya patay, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagkuha ng tubig ng buhay upang mailigtas ang kanyang buhay sa malubhang pinsala. Dalawang patak ng tubig ng buhay ang lumabas sa kanyang backhand, at pagkatapos ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng isang patak. Una sa lahat, ang pinsala ay maaaring mabawi sa tulong ng tubig ng buhay. Pagkatapos nito, uminom si Yang Yiu ng isang patak ng tubig ng buhay para sa kanyang sarili, at pagkatapos gumaling mula sa pinsala, sinimulan niyang pinuhin ang mga lason sa katawan ng dalawang apprentice.
Inilagay ang kanyang kaliwa at kanang mga kamay sa mga vest ni na Dugu Hui at Wu Jian ayon sa pagkakabanggit, at pinaandar ang kapangyarihan ng paglikha ng Cheng Anho upang tulungan ang dalawa na pinuhin ang lason sa kanilang mga katawan. Makalipas ang halos kalahating oras, nagpakawala ng hininga si Yang Yian at natapos ang kanyang trabaho. Ang lason ni na Dugu Hui at Wu Jian ay lubos niyang pinadalisay, at ang kanilang mga sugat ay pinagaling din ng tubig ng buhay. Sa oras na ito, binuksan ni na Dugu Hui at Wu Jian ang kanilang mga mata. Guro. Ang dalawa ay lumuhad sa harap ni Yang Yian na may pulang mata. Sige, huwag kang magpakababae, basta okay ka lang. Kinawayan ni Yang Yian ang kanyang kamay para tumayo ang dalawa. Bilang panganay na kapatid, talagang hindi komportable si Dugu Hui sa sandaling ito, dahil sa pagkakataong ito ay kanyang ideya na pukawin si Miao Long. Kung hindi niya iminungkahi na barilin ang espiritong hayop ni Miao Long para sa merienda, marahil ay hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Ang pangalawang junior brother na si Wang Zongren ay hindi mahuhulog sa kailaliman, at hindi malalaman ni Master na siya ay idinawit ng mga ito. Siyempre, ito ay nasa panloob na pag-iisip lamang ni Dugu Hui, at nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Ganon din si Wu Jian. Sisihin tayo ni Master, sabi ni Wu Jian sa mahinang boses. Nakatakdang magkaroon ng sama ng loob kay Miao Long. Hindi ko lang akalain na mahuhuli niya kayong tatlo. Anong nangyayari? Sa wakas ay nagtanong si Yang Yian. Guro, ito ay dahil hinabol namin ang espiritong hayop ni Miao Long 3 araw na ang nakakaraan. Maikling ikinwento ni Dugu Hui ang alitan sa pagitan nila ni Miao Long. Napabuntong hininga si Yang Yiyo, kalimutan mo na ito. Ayon sa baliw na personalidad ni Miao Long, ang swerte mo at hindi kanya agad napatay. Hindi kasi ako magaling sa pag-aaral, at napahiya ko ang Master at idinawit ang Master. Sabay na sabi ng dalawa. Huwag na nating pag-usapan ito. Si Aaron at Kier ay nahulog mula sa itaas kanina. Hindi ko alam kung okay lang sila. Hanapin natin sila. Sabi ni Yang Yiyo sa dalawa. Oo. Sa oras na ito, dapat silang tatlo ay nasa ilalim ng bangin. Parang napakadilim na lambak sa paligid. Sa magkabilang gilid ay may mga bangin na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Sa itaas ng kanilang mga ulo, isang bagyo ang umuungal, ang kidlat at kulog ay bumubuo ng isang spiderweb, na naghihiwalay sa buong lambak mula sa mundo. Imposibleng lumipad. Ang lakas ng kulog at kidlat ay talagang hindi mapaglabanan. Kabanata 524, White Bone Mountain Bone Monster. Makalipas ang halos kalahating oras, muling nagkita ang tatlong master at apprentice, ngunit hindi nila nakita sina Wu Mokyo at Wang Zongren. Dahil dito, medyo nairita si Yang Yian. Kung hindi dahil sa induction sa pagitan nila ni Wu Mokyo, magkakaroon siya ng masamang hula sa kanyang isipan. Habang hinahanap sina Wu Mokyo at Wang Zongren, nakita ni Yang Yian at ng kanyang mga apprentice ang maraming puting buto sa lambak, kabilang ang mga kalansay ng tao at mga kalansay ng malalaking hayop. Ang mga kalansay ng tao ay dapat na yaong sa mga taong nahulog mula sa mga bangin sa paglipas ng mga taon, at ang mga kalansay ng malalaking hayop ay medyo kakaiba. Ang ilan sa mga kalansay na natagpuan ni Yang Yian ay hindi pa nakita, at hindi niya matukoy kung anong uri ang mga ito. Ngunit mula sa hitsura ng bundok, halos mahihinuhan na ang mga kalansay dito ay mas marami kaysa sa malalaking hayop tulad ng tigre at leon. At medyo marami sila. Ang buong ilalim ng lambak, mga 10 kilometro ang haba, ay halos natatakpan ng isang patong ng iba't ibang mga kalansay. Ang pagtuklas na ito ay nagpabigat kay Yang Yian sa kanyang puso. Imposibleng ang lahat ng mga kalansay na ito ay mga nilalang na nahulog mula sa bundok ng bangin. Maaari lamang itong mga hulugan na mayroong ilang kakilabot na pag-iral sa ilalim ng lambak. Dahil ang ilan sa mga buto na natagpuan ni Yang Yian ay mayroon pa ring espiritual na pagbabago-bago, ibig sabihin ay malaki ang posibilidad na mayroong mga halimaw sa mga nilalang na namatay dito. At sila ay makapangyarihang mga halimaw. Ang ilalim ng lambak ay tumatakbo sa hilaga timog, lalo na kung mas pumunta ka sa timog, mas maraming buto ang makikita mo sa ilalim ng iyong mga paa. Pagkatapos kalkulahin sa kanyang isip, nalaman ni Yang Yian na ang extension ng ilalim ng lambak ay dapat na patungo sa kabilang bahagi ng bangin. Sa madaling salita, malamang na ang extension ng ilalim ng lambak ay pare-pareho sa mga bundok sa itaas, na napakalawak. Ayon sa pagpapakilala ni Chen Ju, ang lambak sa lugar ng Changbei Mountain Discussion Conference ay napakahiwaga. Balitang-balita na kahit ang mga sinaunang mandirigma na umabot na sa ika-9 na antas ng likas na pagiging perpekto ay hindi nang ahas na pumasok. Kahit noong nakaraan, may mga taong nakapasok sa ilalim ng lambak mula sa bangin, ngunit tila hindi gaanong tao ang lumabas. Sa madilim na ilalim ng lambak, halos may mga tambak na buto sa ilalim ng mga paa, at ang lupain na higit sa 10 metro sa itaas ng ulo ay natatakpan ng hindi nakikitang kidlat, na nagpapabigat kay Yang Yian. Nang hinahanap sina Wu Mokyo at Wang Zongren, nalaman ni Yang Yiyo na mayroon lamang isang kalsada na umaabot sa timog sa buong lambak, at walang paraan upang umatras sa likuran niya.
Ngunit matapos maglakad ng mahigit 10 minuto, mahigit 300 metro na ang layo nila sa lugar kung saan nahulog ang master at apprentice. Naisip niya sa kanyang sarili na kahit na nahulog sina Wu Mokyo at Wang Zongren, maaari silang lumitaw ng napakalayo. Bukod dito, nalaman din ni Yang Yiyu na walang anumang bakas sa lugar na umaabot sa timog, at walang kahit isang bakas ng paa sa makapal na alikabok. Ipinapakita nito na kahit na nahulog sina Wu Mokyo at Wang Zongren, hindi pa sila nakapunta rito. Ngunit ang problema ngayon ay tila walang ibang kalsada sa buong lambak maliban sa ganitong gawain na umaabot sa timog. Sa pag-iisip ng mabuti, nalaman ni Yang Yiyu na kahit sa lugar kung saan nahulog silang tatlo, walang bakas ng paa o bakas ng mga nilalang na naglalakad, nakakaiba. Logically speaking, kung nahulog sina Wang Zongren at Wu Mokyo mula sa itaas, maghahanap sila ng halos 100 metro. Ngunit ngayon ay naghanap na silang tatlo sa hanay na 300 metro at wala silang nakita. Walang bakas ng ibon. Walang anuman sa ilalim ng lambak maliban sa iba't ibang mga buto. Ang katahimikan ay nakakatakot at nakapanlulumo. Kahit na ang pinakamatandang alagad na si Du Guhui, na palaging isang chatterbox, ay tahimik na parang ginto. Marahil dahil nakonsensya siya sa hindi niya mahanap ang kanyang nakababatang kapatid na si Wang Zongren, hindi na siya gaanong nagsasalita simula nang iligtas siya ni Yang Yiyu. Naiintindihan ni Yang Yiyu ang iniisip ng pinakamatandang disipulo. Tinapik niya ang balikat ni Du Guhui at sinabing, huwag kang mag-alala, mapagpalang tao ang iyong junior na kapatid at magiging maayos siya. Hanapin natin siya sa unahan. Sisihin ako ni Master, namumula ang mga mata ni Du Guhui at medyo nabulunan siya. Sa kanyang palagay, ang kanyang nakatatandang kapatid nga ang hindi maganda ang trabaho. Kung hindi siya nagmungkahi na barilin ang espiritong hayop ni Miao Long, hindi magkakaroon ng ganoong bagay. Hindi sana natamba sina Wu Mokyo at Wang Zongren at ngayon ay walang makakakita sa kanila ng buhay o patay. Ngumiti si Yang Yiyan at pinutol si Du Guhui para aliwin siya, hindi mo kasalanan. Matagal nang may sama ng loob ang amo sa lolo sa tuhod ni Miao Long. Wala itong kinalaman sa inyong tatlo. Tara na at tumingin tayo sa unahan. Baka nauna sina Kier at Aaron. Sa halip na pawiin ang nakakalungkot na kapaligiran at aliwin ang kanyang pinakamatandang disipulo, inaaliw ni Yang Yiyan ang kanyang sarili sa kanyang puso. Pagkatapos ang guro at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa malalim na lambak. Makalipas ang halos 10 minutong paglalakad, nakita nila ang isang napaka-shock na eksena at hindi nila napigil ang tumigil. Sa harap ng guro at ng kanyang mga alagad, lumitaw ang isang bundok ng mga buto na mga 30 metro ang taas. Sumipsip si Yang Yiyan sa malamig na hangin. Nang siya ay 40 o 50 metro ang layo, nakaramdam siya ng mabigat na masamang espiritu. Ang tuktok ng bundok na ito ng mga buto ay halos nakikita ng mata. May makapal na masamang espiritu na parang isang sangkap. Alam ni Yang Yiyan na ang masasamang espiritong ito ay talagang demonyong enerhiya, isang napakademonyong kapangyarihan. Ang isang kakaibang eksena ay ang masamang espiritu na lumalabas sa Whitebone Mountain ay bumuo ng isang malaking ulap ng kabute sa hangin, at ang kapangyarihan ng kidlat sa hangin dito ay mas malakas din kaysa sa ibang mga lugar. Tila ang masamang espiritu sa tuktok ng Whitebone Mountain ay patuloy na nakakaapekto sa kidlat sa kalangitan, habang ang kidlat ay pinipigilan ng masamang espiritu na parang sapot ng gagamba. Dalawang puwersa, isang mabuti at isang masama, ang naglalaban. Inilabas ni Yang Yiyu ang kanyang espiritual na kamalayan at nais na tingnan ang napakalaking bundok ng mga buto na ito, ngunit sa sandaling malaya ang kanyang espiritual na kamalayan, naalala niya ang sumpa ng kanyang amo na si Yun Changxi sa kanyang isipan, naghahanap ka ng kamatayan, maliit na bastard, bawiin mo ito. Biglang natakot sa kanyang Panginoon, mabilis na binawi ni Yang Yiyu ang kanyang espiritual na kamalayan at hindi malay na nagtanong, ang bundok na ito ng mga buto ng matandang lalaki ay lubhang kakaiba. Gusto kong tingnan kung may balita tungkol kina Kier at Aaron. Huwag mo nang isipin. Si Wang Zongren, ang batang iyon, ay napakaswerte at hindi mamamatay ng bata pa. Ang katotohanang wala dito ay nangangahulugan lamang na siya at si Wu Mokyo ay dinala sa ibang mga lugar sa pamamagitan ng pormasayon. Gayunpaman, ang bundok na ito ng mga buto ay kung saan nagsasanay ang demonyong buto. Sa paghusga mula sa antas ng masamang espiritu na nananatili sa paligid, ang demonyo ng buto ng bundok na ito ng mga buto ay hindi mahina. Maaaring maihahambing ito sa pag-iral sa virtual realm. Huwag kang tanga, bata. Umatras ka na at huwag mong pukawin ang Bone Demon. Mataimtim na sabi ni Yun Changxi. Hindi, guro, itabi muna natin ang Bone Demon sa Beidou Mountain. Gusto kong malaman ang kinaroroonan ni Kier at Aaron ngayon. Maaari mo bang gamitin ang iyong makapangyarihang kaluluwa para tulungan akong mahanap sila sa ilalim ng lambak? Sinabi ni Yang Yiyu sa kanyang master na si Yun Changxi sa kanyang isip. Hindi, walang bakas ni Wang Zongren at Wu Mokyo sa ilalim ng lambak. Mayroong isang napaka-sinaunang pormasayon dito. Kung hindi mali ang master, sina Wang Zongren at Wu Mokyo ay dapat na dinala sa ibang lugar ng formation nang mahulog sila.
Huwag mag-alala, si Wang Zongren ay may swerte ng isang unicorn, at hindi siya madaling malagay sa gulo. Ngayon isaalang-alang natin ang tatlo sa inyo. Ako hindi ko alam kung ano ang lugar na ito, ngunit may nag-ayos ng sinaunang chain formation batay sa semi-natural na formasyon, na gumuhit ng kapangyarihan ng core ng mundo at ang mga ugat ng mga bundok at ilog, na tumutugma sa siyam na araw ng araw, buwan at mga bituin, at nakumpleto ang pagbuo. Kakaiba talaga. Hindi mo masisira ang pagbuo ng lightning seal. Matapos marinig ang sinabi ng master, natigilan si Yang Yiyu at walang kamalay-malay na sinabi, "Matanda, ibig mo bang sabihin na tayong tatlo ay maaaring makulong dito at hindi makalabas?" For the time being, parang ganon. Ang pagkakabuo ng lightning seal sa itaas ng inyong mga ulo ay maaaring hindi masira kahit nasa Jindan cultivation. Sabi ni Yun Changxi. Matanda, mag-isip ka ng paraan. Mas mabuting patayin na lang ako kaysa makulong dito. Medyo nababalisa si Yang Yiyu. Bakit ka ba nagmamadali, anak? Sinusubukan ko lang maghanap ng solusyon. Hayaang pag-isipan ko itong mabuti. Mag-retreat muna kayong tatlo at umalis muna dito. Anyway, kailangan mong lumayo sa Whitebone Mountain. Kung inaalarma mo ang Whitebone Monster, wala kang oras para umiyak. Itinuro ni Yun Changxi. Okay, nakuha ko na. Pagkatapos sabihin ito sa kanyang isipan, sinabi ni Yang Yiyu kina Dugo Hui at Wu Jian, "Tara na, umalis na tayo dito dali. May Whitebone Monster sa Whitebone Mountain na ito at hindi namin kayang saktan ito." Whitebone Monster. Napakalakas ba nito? Tanong ni Wu Jian. Binigyan ako ng ninuno mo ng pangarap. May Whitebone Monster sa Whitebone Mountain na nagsasanay. Napakalakas nito at hindi tayo kalaban. Hindi natin ito maalarma, walang kwentang sabi ni Yang Yiyu. Habang nagsasalita, sinenyasan niya ang dalawang apprentice na dahan-daang umatras at umalis. Dahil ang master ay nagsabi na ang Whitebone Monster sa Whitebone Mountain na ito ay hindi dapat ma-provoke, mas mabuting lumayo sa panganib. Noong umaatras lang ang master at ang mga apprentice, may kakaibang nangyari. Kotsa. Isang mekanikal na tunog ang umalangaw na napakalinaw sa tahimik na lambak. Pagkatapos, lumitaw ang isang eksena kung saan bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yian, ang kanyang master at ang kanyang apprentice. Boom! Crash! Ang malaking bundok ng mga buto ay gumuho sa sandaling ito. Kabanata 525 Isang bata. Ang mahigit 30 metrong taas na Whitebone Mountain ay biglang gumuho, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Yang Yiyu. Bilasan mo. Tinawag ni Yang Yiyu ang kanyang dalawang apprentice at agad na tumakbo. Sinabi ng matanda na mayroong isang puting buto na halimaw sa Whitebone Mountain. Walang alinlangan na sa oras na ito, ang pagbagsak ng Whitebone Mountain ay nangangahulugan na ang puting buto na halimaw ay malapit ng lumitaw. Ang master. At agad namang nagtakbuhan ang mga apprentice niya. Basta. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, biglang nagbago. Sa ilalim ng paa ng tatlong tao, gumagalaw ang mga butong nakakalat sa lupa na may kaluskos na tunog. Sa isang kisap mata, isang pader ng mga buto ang nabuo. Ang daan sa unahan ay naharang, at si Yang Yiyu at ang kanyang dalawang apprentice ay kailangang huminto. Sa pagbabalik tanaw, nakita nilang gumuho ang Whitebone Mountain sa likod nila, napalitan ng isang madilim na masamang espiritu, na bumabalot sa buong Whitebone Mountain. Sa sandaling ito, walang nakakaalam kung anong uri ng Whitebone Monster ang lalabas sa Whitebone Mountain sa masamang espiritu. Gayunpaman, sa paghusga mula sa masamang espiritu na tumakip sa kalangitan, ang puting buto na halimaw na malapit ng lumitaw ay hindi dapat isang simple. Sa mga salita ni Master Yun Changxi, ang Whitebone Monster ay maihahambing sa mga sinaunang mandirigma ng Golden Elixir level. Hindi lingid sa kaalaman ni Yang Yiyu ang mga nilalang na naging halimaw mula sa puting buto. May mga talaan ng mga ito sa mga cultivation books na itinuro ng Master sa kanyang isipan. Tulad ng mga zombie at multo, si Paul ay isa ring halimaw na hindi maaaring maliitin sa paglilinang. Siyempre, iba ito sa mga tunay na halimaw. Ang halimaw na puting buto ay isang balangkas na nakabuo ng kamalayan sa mahabang ilog ng panahon, at sa gayon ay sinasadyang nagsimulang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, kaya naging isang puting buto na halimaw. Pagkatapos, nagsasanay hanggang sa wakas, maaari din itong linangin ng isang katawan na katulad ng katawan ng tunay na espiritu, at maaari ring magbago sa anumang kaisipan. Ito ay depende pa sa kung anong uri ng balangkas ang Whitebone Monster, na maaaring matukoy ang laki ng lakas nito. Ibang-iba ang lakas ng Whitebone Monster na gawa sa Dragon Bones at Snake Bones. Ang antas ng bloodline ng mga katulad na halimaw ay pareho. Hindi rin alam ni Yang Yiyu kung anong uri ng mga nilalang na naging halimaw mula sa mga buto ang nakatago sa puting buto na bundok na humigit kumulang 30 metro ang taas, at kung anong anyo ito. Sa oras na ito, dapat na natuklasan ng halimaw na puting buto ang kanilang Panginoon at ang kanyang 3 tao noon pa man. Ang bone wall na nakatayo mag-isa sa harap nila ay dulot ng Bone Monster. Ang layunin ay malinaw, upang panatilihin ang 3 tao. Alam ni Yang Yian ang panganib.
Hindi niya sigurado kung paano haharapin ang bone monster na hindi pa niya nakikita. Anyway, hindi niya kayang harapin ang bone monster head-on. Agad na ipinatawag ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword, pinalaganap ang panloob na enerhiya sa kanyang katawan, at pinutol ang pader ng buto. Bang! Sa isang malakas na putok, isang butas na may 3 metro ang haba ay tinadtad ng espada ni Yang Yian. Nagmamadali siyang sumigaw kina Dugo Hui at Wu Jian, lumabas ka dali, Dugo Hui at Wu. Alam din ni Jian na apurahan ang sitwasyon. Sa oras na ito, hindi sila nang ahas na magsabi o magtanong pa. Mabilis na tumalon ang dalawa mula sa malaking butas sa dingding ng buto. Matapos makita ni Yang Yian na lumabas ang dalawang apprentice, nakahinga siya ng maluwag at tumalon din siya patungo sa malaking butas. Bang! Isang bagay na nagpa-depress kay Yang Yian ang nangyari. Nang tumalon siya patungo sa malaking butas, isang malaking puwersa ang tumama sa kanya. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng husto sa lupa. Parang nabalian ang buong katawan niya kaya nahihilo siya. Nang tumingala siya, nakita niyang nawala na ang malaking butas na tinadtad niya sa dingding ng buto. Ang dating malaking butas ay ganap na naayos, at napalibutan ng isang layer ng masamang espiritu. Dahil dito, nanlumo siya, at muli niyang tadteren ang pader ng buto gamit ang kanyang higanteng espada. Sa sandaling ito, ang boses ng kanyang Panginoong si Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, tumigil ka, walang silbi ang pagpuputol ng ganito. Maaaring gamitin ng puting demonyo ang mga buto ng buong lambak. Ngayong natuklasan na ito ng puting demonyo, isave ang iyong enerhiya. Ikaw na matanda, sinabi mo na ang puting demonyo ay malamang na maihahambing sa gintong elixir. Ibig mo bang maupo ako at maghintay sa kamatayan? Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Mula sa aura, nararamdaman na ang halimaw ng buto ay talagang maihahambing sa gintong elixir, ngunit ito ay hindi kinakailangang hindi magagapi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang halimaw, at ang kanyang IQ ay maaaring hindi mataas. Ito ay hindi na walang paraan upang harapin ito. At saka, kung gusto mong lumabas, makakaisip ka lang ng paraan mula sa langit sa itaas ng Bone Mountain. Ang lakas ng kidlat sa itaas ng Bone Mountain ay naapektuhan ng masamang espiritu na ibinubuga ng Bone Mountain sa loob ng mahabang panahon, at ang lakas ng kidlat ay mas mahina. Kaya kung gusto mong makaalis dito, haharapin mo pa rin ang Bone Monster. Sabi ni Yun Changxi. Halos maiyak si Yang Yiu sa mga salita ng kanyang amo na si Yun Changxi. Pagkatapos ay sinabi niya, matanda, ang aking 2 alagad at ang iyong dakilang mga alagad ay nasa kabilang panig ng pader ng buto. Anong sabi mo at wala akong karanasan sa pakikipaglaban ng mga buto? Pwede bang maging mas promising ka pa, brat? Isa lang itong tumpok ng mga sirang buto. Natatakot ka ba sa isang tumpok ng mga buto? Para sa Dugo Hui at Wu Jian, hindi mo kailangang mag-alala. Dumaan sila sa dingding ng buto, at ang kabilang panig ay dapat naligtas. Nagmura si Yun Changxi nang may paghamak. Okay, nakikinig ako sayo. Anong sabi mo? Hindi nakaimik si Yang Yiu. Walang oras para mawala. Bago ihayag ng White Bone Monster ang tunay nitong anyo, dapat mo munang hampasin at patayin ito. Basagin ang nabuong puting buto na nilikha nito at humanap ng paraan upang makaalis sa White Bone Mountain. Itinuro ni Yun Changxi. Ano ang dapat kong gawin kung aalis ako sa Dugo Hui at Wu Jian? Walang imak na sabi ni Yang Yiu. Sinabi ko na sa iyo na tulala ka, pero hindi mo pa rin inaamin. Halata na ang White Bone Wall na lumilitaw ngayon ay ang pagbuo ng White Bone Monster. Matapos masira ang forma sayon, natural na makikita ito ni Dugo Hui at Wu Jian. Maaari kang umalis kasama sila. Okay lang ba ito? Sabi ni Yang Yiu na may masamang tingin. Gaano kakomplikado ang nais mong gawin ito? Tanong pabalik ni Yun Changxi. Yang Yiu, well, okay, sana hindi mo ako lokohin. Sinabi mo na ang Bone Demon ay maihahambing sa Golden Elixir. Huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikon, bata, at gawin mo ito ng mabilis. Kapag ipinakita na ng Bone Demon ang totoong anyo nito, wala nang pagkakataon. Nagmura si Yun Changxi. Okay, susubukan ko. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, itinaas niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, pinakilos ang Xuanhuang Sword Chi at sumugod patungo sa Bone Mountain. Isang hakbang ang layo, biglang tumalon si Yang Yiu nang siya ay 10 metro ang layo mula sa Bone Mountain. Ang pilak na liwanag ng Dragon Slaying Sword ay kuminang at tumaga sa malaking masamang espiritu. Boom! Ang lakas ng espada na 12 ng metro ang haba ay bumagsak at damapo sa Bone Mountain na nababalot ng masamang espiritu. Biglang isang napakalaking ingay ang narinig, na sinundan ng isang matalim na dagandong mula sa makapal na masamang espiritu, na tila napakasakit. Naisip ni Yang Yiu na tinadtad niya ang katawan ng Bone Demon. Tama nga, pagkatapos ng matalas na hiyaw, ang makapal na masamang espiritu ay biglang gamulong. Nang makita ang sitwasyon, inihagis ni Yang Yiu ang isa pang espada. Umuungol.
Pagkatapos ng ikalawang espada, isang mahabang alulong na tumagos sa langit ang tunog, isang napakasakit na tunog. Habang naghahanda si Yang Yiyu para sa ikatlong espada, ang makapal na masamang espiritu na bumabalot sa Whitebone Mountain ay nawala sa isang iglap. Isang malaking Whitebone Mountain ang lumitaw sa paningin. At sa Whitebone Mountain, may lumitaw na bata. Isang batang may laman at dugo, nakasuot ng pulang bellyband at may hawak na trident. Ang batang ito ay mukhang mga 8 o 9 na taong gulang, na may pigtail sa kanyang ulo at isang maputlang mukha. Kung hindi niya tinitigan si Yang Yiyu ng may malamig na mga mata sa oras na ito, magkakaroon siya ng napaka-cute na hitsura. Dahil tinitigan siya ng mga mata ng bata, naramdaman ni Yang Yiyu na siya ay tinititigan ng makamandag na ahas mula sa malayo. May kumikinang sa likuran niya, at pakiramdam niya ay nakalok siya. Matanda, ang batang ito ba ay ang puting buto na demonyo? Ang tanong ni Yang Yiyu kay Master Yun Changxi. Ang katawan ng Bone Demon ay buto. Ito lang ang hitsura nito. Huwag seryosohin. Kung seseryosohin mo, matatalo ka. Sabi ni Yun Changxi. Kaya pakiramdam ko kakaiba ang batang ito. Siya ay isang Bone Demon, kaya natural na kakaiba siya. Nang kausapin siya ng amo, sinabi ng batang nakatayo sa bundok ng Bone, "Damn human, napakatapang mo. Halika at mamatay para sa akin." Habang nagsasalita siya, biglang lumipad ang bata mula sa Bone Mountain, at ang trident sa kanyang kamay ay puno ng nakamamatay na aura, na sinasaksak si Yang Yiyu mula sa mataas na posisyon. Bagamat natatakot si Yang Yiyu, hindi siya natakot kaya gusto niyang tumakas. Bukod dito, sa suporta ng kanyang amo, nagkaroon siya ng kumpiyansa na labanan ang Bone Demon. Sa pagharap sa mabangis na saksak mula sa bata o sa Bone Demon, siya ay sumangot ng malamig, at ang enerhiya ng espada ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nabuo, na sinalubong ang pag-atake ng Bone Demon. Boom! Nag-intersect ang dalawa, at nagkaroon ng malakas na ingay, ngunit lumaki ang mukha ni Yang Yiyu. Naramdaman na lamang niya ang isang hindi magagapi na puwersa na nagmumula sa kabilang trident, at sa isang iglap ay pumasok ito sa kanyang katawan. Puff! Sa ilalim ng dakilang puwersang ito, bumulwak si Yang Yiyu ng isang subo ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik ng hindi sinasadya. Bang! Ang kanyang katawan ay nahulog mula sa hangin, at isang malaking butas ang nabasag sa lupa. Dumura si Yang Yiyu ng dugo at lumanghap ng malamig na hangin. Alam niyang minamaliit niya ang Whitebone Monster. Siya! Mabilis na sinabi sa kanyang puso, "Ano ang dapat kong gawin, matanda?" Masyadong malakas ang kalaban. Kabanata 526 Ang kapangyarihan ng dakilang Dao. Laging sinusumpa si Yang Yiyu sa harap ng kanyang amo na si Yun Changxi. Sa pagharap sa lakas ng Whitebone Demon, medyo natarante siya at nagsimulang humingi ng tulong sa kanyang amo. Sinumpa siya ni Yun Changxi, "Natatakot ka ba sa akin? Hindi ba ayos lang? Labanan mo na lang siya." Tandaan ang isang bagay. Ang Whitebone Demon ay may talento sa pagbabago, na nangangahulugang maaari itong magbago sa anumang anyo. Mag-ingat sa iba't ibang mga ilusyon kapag nakikipaglaban. Huwag kang matakot sa kanya. Kung siya ay malakas, kailangan mong maging mas malakas kaysa sa kanya upang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na labanan siya. Laban lang. Susuportahan ka ng iyong amo. Nang marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi, nakaramdam ng tiwala si Yang Yiyu. Sa suporta ng matanda, at least matitiyak ang kanyang buhay. Pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, tumayo si Yang Yiyu at tinitigan ang Whitebone Demon at sinabi, "Napakasamang hayop, haharapin kita ngayon." Habang nagsasalita siya, itinaas ni Yang Yiyu ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at tinangay ito. Siyempre, peke ang sword strike, ang tunay na strike ay sa kaliskis ng dragon. Sa isang pag-iisip, ang kaliskis ng dragon ay agad na naging isang stream ng liwanag at tinadtad ang buto na halimaw mula sa likuran. Kasabay nito, nag-utos si Yang Yiyan ng pag-atake sa insekto. Medyo matamlay ang insekto matapos maapektuhan ng tabo teknik na ginawa ni Miao Long, ngunit inatake pa rin ito ang Bone Monster ng walang pag-aalinlangan bilang tugon sa utos ni Yang Yiyan. Ang insekto ay kasalukuyang nasa yugto ng larval, at ang lakas ng pag-atake nito ay umaasa sa lakas ng pagsabog na agad na lumabas. Walang espiritual na pagbabago at ito ay tahimik. Bilang karagdagan, ang halos hindi gaanong sukat ng insekto, ang mga sneak attack ay magtatagumpay sa 10 sa 10 kaso. Ang kaliskis ng dragon na kinokontrol ng isip ni Yang Yiyan ay halos sabay-sabay na umatake sa Bone Monster. Nang putulin ng mga kaliskis ng dragon ang leeg ng halimaw ng buto, isang puting liwanag ang nagmula sa halimaw ng buto, na agad na natunaw ang pag-atake ng kaliskis ng dragon. Ngunit pagkatapos ay nagulat siya at nagpakawala ng isang hindi makatao na dagandong, ungol. Natuwa si Yang Yiyan nang marinig niya ito. Alam niyang matagumpay ang sneak attack ng bog. Agad siyang sumulpot sa tabi ng Whitebone Monster at nilaslas ang leeg ng Whitebone Monster gamit ang isang espada ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nagmamadaling pinabalik ni Yang Yiyan ang bog. Natatakot siyang manatili ang surot sa puting buto na halimaw.
Kung patayin ng White Bone Monster ang bug sa galit, iiyak si Yang Yian. Ang malaking potensyal ng bug ay unti-unting nahayag, at ang presyo na kanyang ginugol sa paglinang ng bug ay napakataas na. Natural, ayaw niyang magkaroon ng gulo ang bug. Kaya ipinatawag niya ang bug pabalik sa unang pagkakataon. Ang katotohanan na ang White Bone Monster ay maaaring umungol ay nangangahulugan na ang pag-atake ng bug ay matagumpay at nagdulot ng pinsala sa White Bone Monster. Ang bug ay muling gumawa ng kontribusyon. Sa susunod na sandali, ang puting buto na halimaw ay kumikislap na may puting liwanag at parang gatas na puting ambon na lumabas mula sa katawan nito. Para bang ang espada ni Yang Yian ay tumaga ng bomba, at sumiklab ang makapal na hamog. Ungol, dagandong, dagandong. Sa sandaling ito, nang tumaas ang hamog mula sa halimaw na may puting buto, patuloy itong umungal. Naramdaman ni Yang Yian na matagumpay ang kanyang espada, ngunit hindi lamang niya nabigo na patayin ang halimaw na may puting buto, ngunit nagalit din siya sa halimaw na may puting buto. Tamang-tama, sa isang sandali, ang puting fog ay nawala, at isang higanti ang lumitaw kung saan nakatayo ang puting buto na halimaw. Upang maging tumpak, ito ay isang kalansay na lalaki na halos 6 na metro ang taas. Ang skeleton man ay may hawak pa ring trident, na may dugong kumikislap sa kanyang malalim na butas ng mata, at ang kanyang mga buto ay malinaw at kumikinang, ngunit sila ay kakaiba rin. Umuungol. Tinitigan ng malapitan ng skeleton man si Yang Yian at umungol. Ang pamilyar na malamig na hininga ay nakalok kay Yang Yian, na nagparamdam kay Yang Yian ng labis na kalungkutan. Napakakulimlim ng pakiramdam ng nakatitig sa isang makamandag na ahas. Nang lumakad siya pasulong, may kaluskos, at gumagalaw ang bawat kasukasuan ng mga buto ng kalansay. Alam ni Yang Yian na ang kalansay na nasa harap niya ay walang alinlangan na Bone Demon, dahil sinabi ni Master Yun Changxi na ang Bone Demon ay maaaring magbago ng anyo nito sa maraming paraan, na nangangahulugan na hindi nakakagulat na ang Bone Demon ay maaaring maging kahit ano. Ngunit ang dahilan kung bakit naging Soul M na si Yang Yian ay pagkatapos na ang Bone Demon ay naging skeleton sa pangalawang pagkakataon, ang aura nito ay tumaas ng husto, na nangangahulugan na ang lakas ng Bone Demon ay tataas at ito ay lalakas pa. Sa unang pagkakataon na ang Bone Demon ay naging isang bata na 8 o 9 na taong gulang, sa pangalawang pagkakataon ay naging isang higanteng balangkas, na talagang nagpabagabag kay Yang Yian. Hindi ko talaga alam kung ano ang magiging anyo ng Bone Demon. Ang susi ay nalaman ni Yang Yian na ang kanyang mga pag-atake ay may kaunting epekto sa Bone Demon, at sa bawat pagkakataon ay mas malakas kaysa sa huli. Itinaas ng Bone Demon o ang balangkas ang trident sa kanyang kamay sa langit, at isang malakas na masamang espiritu ang nananatili sa trident. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay ang pag-atake ng Bone Demon sa pagkakataong ito ay hindi isang direktang pag-atake sa trident, ngunit pagkatapos itaas ang trident, nag-ipon ito ng malaking masamang espiritu at pagkatapos ay inihampas ito kay Yang Yian. Yian. Sa oras na ito, narinig ang Bone Demon na kumakanta, 9 dragons na naglalaro ng perlas, sirain mo sila para sa akin. Sunod-sunod ang tunog ng dagandong ng dragon. Sumipsip ng malamig na hangin si Yang Yian, ngunit nakita niya ang 9 na masasamang dragon na may 12 o 13 metro ang haba na lumabas mula sa trident ng Bone Demon, na umaatake kay Yang Yian ng mahabang dagandong. Ang 9 na masasamang dragon, na halatang binago ng Bone Demon, ay sumalakay mula sa 9 na direksyon at sumugod kay Yang Yian mula sa himpapawid. Tila gusto talagang agawin ng 9 na dragon ang perlas ni Yang Yian. Ang tunog ng dagandong ng dragon ay nanginginig sa lupa at umalangaw-ngaw sa buong lambak. Para sa isang sandali, ang sitwasyon ay nagbago at ang momentum ay napakalaki. Pinagpapawisan ang noo ni Yang Yian, at tumangala siya at tinitigan ng 9 na masasamang dragon na lumilipad sa kanyang ulo at nanlamig sa bukid. Siyempre, hindi siya natulala, tanga. Ang tunay na dahilan ay natuklasan ni Yang Yian na sa ilalim ng panggigipit ng 9 na masasamang dragon na pinakawalan ng White Bone Demon, nalaman ni Yang Yian na hindi siya makagalaw. Sa oras na ito, tumindig ang balahibo ni Yang Yian, at sumigaw siya sa kanyang puso, mamamatay ang matandang lalaki. Gua, wala ka talagang silbi, relax your mind and don't resist, watch me conquer the demon. Ang boses ni Master Yun Changxi ay tumunog sa kanyang isipan, at ang kanyang tono ay puno ng isang uri ng pagmamataas na mababa ang tingin sa mundo. Dahil dito, biglang napahinga ang puso ni Yang Yian, at tuluyan niyang naalis ang kanyang isip. Pagkatapos ay naramdaman na lamang ni Yang Yian ang isang pagsabog ng init mula sa pattern ng Qiankun Pot sa kanyang kaliwang braso, at sa susunod na sandali ay yumanig ang kanyang dagat ng kamalayan, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng malakas na momentum. Pakiramdam niya ay blanko ang kanyang isip, parang nawalan siya ng malay, ngunit umiral ang kanyang malay, at alam niyang si Master Yun Changxi ang kumilos. Oo nga, naramdaman na lang niya na kumakaway ang kanyang mga kamay, at isang kakaibang hand seal ang nabuo sa kanyang mga kamay, at sa isang iglap, ang hand seal ay umabot ng libu-libong beses. Ang marilag na boses ni Master Yun Changxi ay umalangaw-ngaw din sa kanyang isipan, na nagsasabing,
ang dakilang daw ng langit at lupa, ang mga demonyo ay nasupil ng langit, ang mga batas ng langit ay nasa aking kapangyarihan, ang kapangyarihan ng langit ay naging bundok, ang kapangyarihan ng lupa ay lumalamon, at sumisira. Habang binibigkas ng Master ang spell, naramdaman na lamang ni Yang Yian ang malakas na enerhiya na natipon sa kanyang mga kamay, at bigla siyang hinampas ng Master mula kaliwa hanggang kanan. Ang kaliwang kamay ay tumama sa langit, at ang kanang kamay ay pinindot ang lupa. Nang mabigkas ang huling salitang, sirain, ang buong mundo ay nagdilim, at ang lupa ay gumuho at yumanig. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang lumitaw sa kalawakan sa paligid niya, ngunit naunawaan ni Yang Yian na ito ay ang kapangyarihan mula sa dakilang daw ng langit at lupa. Kinuha ng Master ang kanyang katawan at ipinakita ang kanyang sariling Daoist magic. Sa sandaling ito, si Yang Yian ay parang isang manunood, ngunit nararamdaman at nakikita niya ang buong proseso. Nang ipakita ng Master ang Daoist magic, naramdaman ni Yang Yian ang kapangyarihan ng dakilang Dao mula sa langit at lupa sa unang pagkakataon, isang kapangyarihan na tunay na makapagpapabagsak sa universo, isang kapangyarihang ganap na kontrolado ni Master Yun Changxi, na parabang ang Panginoon ay ang Diyos ng langit at lupa. Ang malakas na puwersang ito ay halos mapuno ang buong lambak, at ang kidlat sa itaas ng kanyang ulo ay lumabo sa isang iglap. Nang ang kamay ng Master ay humampas pataas at pababa na parang ang universo ay nabaligtad, ang siyam na masasamang dragon ng puting buto na demonyo ay akmang aatake sa kanya, ngunit sa sandaling sinabi ng Master ang salitang, patayin, ang siyam na masamang dragon ng puting buto na demonyo ay umiyak sa isang iglap, at tila isang bula ang sumalubong sa presyon ng malakas na hangin, at agad na naging abo. Ang siyam na layer ng masasamang dragon ay nawala sa maayos na paraan. Ungol, Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo ang skeleton giant na binago ng puting buto ng demonyo, sumisigaw sa lalong madaling panahon, at ang kanyang mga buto ay nahulog sa isang putok. Ang puting buto na bundok sa kanyang harapan ay naglaho rin ng paunti-unti na parang buhangin sa hangin sa ilalim ng kapangyarihan ng dakilang daan ng langit at lupa. Bumagsak din ang puting buto sa likod niya, at nawala ang mga puting buto sa ilalim ng lambak. Nakita talaga ni Yang Yiyo sina Du Guhui at Wu Jian, dalawang disipulo na sabik na nakatayo sa hindi kalayuan, at kung saan nawala ang kalansay, may isang piraso ng kristal na kalansay na naiwan, hindi masyadong malaki, isang kristal na balangkas lamang na hugis palad. Isang butas na may 3 metrong diametro ang lumitaw sa itaas ng orihinal na White Bone Mountain, nang walang anumang lakas ng kidlat. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyo na gumagalaw ang kanyang mga kamay, at nalaman na ang kanyang amo na si Yun Changxi ay kumaway sa kanyang dalawang disipulo, at pagkatapos ay lumipad si Du Guhui at Wu Jian nang hindi sinasadya, at agad na lumipad palabas ng puwang sa kalangitan. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at hinawakan ang malakristal na kalansay ng palad sa lupa, at tumalon din siya at lumipad sa malaking butas sa puwang ng kidlat. Naunawaan ni Yang Yiyo na binuksan ng kanyang amo ang takip ng pagbuo ng kidlat sa ilalim ng lambak, at sa wakas ay nakatakas. Kabanata 527 Thunder Control Technique. Matapos lumipad palabas sa himpapawid na natatakpan ng kidlat, at lumabas sa puwang na halos 3 metro, nabawi ng katawan ni Yang Yiyo ang kalayaan nito. Ang boses ni Master Yun Changxi ay tumunog, maaari kang umakyat ng direkta ngayon. Maiiwasan mo ang hanay ng kidlat na may lakas ng kidlat dito. Subukang magsanay ng kontrol sa kidlat. Ito ay isang magandang kapaligiran para sa pagsasanay. Bilang karagdagan, ang balangkas ng puting buto na halimaw sa iyong kamay ay hindi isang ordinaryong bagay. Tinatakan na ng Master ang White Bone Monster pabalik sa orihinal nitong anyo. Maaari mo itong pinuhin at gamitin para sa iyong sariling kapakinabangan. Ito ay isang magandang pagpipilian. Ang iyong dalawang alagad ay isinugaw ng guro. Huwag kang mag-alala, subukan mong mag-practice ng lightning control dito. Pagkatapos makinig sa Master, si Yang Yiyo ay natigilan saglit. Kung iisipin, parang kidlat lang ang hindi na isasagawa sa 3 spells na itinuro ng Master. Ito ay tiyak dahil walang kondisyon ng kidlat para sa pagsasanay. At narito hindi lamang isang hanay ng kidlat, kundi pati na rin ang kidlat sa lahat ng dako sa ilalim ng talampas. Ito ay talagang isang magandang lugar para sa pagsasanay ng kontrol ng kidlat. Dahil ligtas ng pinaalis ng guro ang dalawang disipulo, gusto lang niyang subukang mag-practice ng kontrol sa kidlat. Ngayon ay talagang nabigla siya sa kanyang matanda. Hindi niya akalain na magiging ganito kagaling ang matanda. Siya, walang naramdaman kanina. Bagamat alam niya na ang Panginoon ay kahanga-hanga, ngayon ay direktang kinokontrol ng matanda ang kanyang katawan gamit ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay gumamit ng isang mahusay na kapangyarihang mahiwagang. Ang 9 na masasamang dragon na kasing lakas ng White Bone Monster ay parang mga bula at naglaho. Buong-buo niyang ipinakita ang kapangyarihan ng 12 kalamidad ng nakakalat na walang kamatayan. Sa mga mata ni Yang Yian, ang White Bone Monster ay nawasak lang. Sa mga nakaistilong termino, ito ay napakakul at kahanga-hanga. Siyempre, alam din ni Yang Yian na ito ay dulo lamang ng iceberg ng lakas ng kanyang amo,
dahil ang kanyang kaluluwa ay nakulong sa Tian Kun Pot, at ang Tian Kun Pot ay nasa kanyang katawan, na nangangahulugan na maaari niyang gamitin ang kanyang sarili sa kanyang katawan. Hindi ito dapat magkaroon ng ganitong epekto ng nag-iisa. Ang Master ay hindi kailanman nagpakita ng ganoon kalakas na pamamaraan noon, higit sa lahat dahil ang sariling lakas ni Yang Yian ay hindi sapat, at ngayon ay magagamit niya ang pamamaraang ito na sa tingin ni Yang Yian ay laban sa langit, sa isang banda, dahil ang kanyang paglilinang ay bumuti, at sa kabilang banda, ang Tian Kun Pot ay patuloy na nag-upgrade, na nagbibigay sa Master ng magandang kondisyon. Gayunpaman, ayon sa mga kondisyon ng Master, ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi madalas na ginagamit. Sa karamihan, ito ay gagamitin kapag nakatagpo siya ng sitwasyong buhay at kamatayan. Ang gastos ay dapat na hindi maliit. Kaugnay nito, lubos na nagpapasalamat si Yang Yian sa Panginoon sa kanyang puso. Napakapalad din niya sa pagkakaroon ng Master at pagkakaroon ng misteryosong Tian Kun Pot. Ang lahat ng mga kadahilanang ito nang magkasama ay haantong sa nakakagulat na epekto ngayon. Anyway, para kay Yang Yian, ito ay isang magandang bagay. Ngayon, nakita niya ang tunay na mahiwagang kapangyarihan ng Panginoon, na nagbigay din sa kanya ng malakas na pagtitiwala sa kanyang puso at isang pananabik para sa daan ng paglilinang sa hinaharap. Ngayon ay nasa foundation building stage pa lang siya. Susunod, kailangan niyang makamit ang gintong elixir, at naroon din ang mahiwagang kaharian ng immortal na Yuanying na naghihintay para sa kanya, at naroon din ang immortal na mahiwagang kapangyarihan ng Panginoong Yun Changxi para ituloy niya. Ang daan ng paglilinang ay nagdagdag ng isa pang kulay. Matapos isipin ang tungkol sa Thunder Control Technique sa kanyang isipan, sinimulan ni Yang Yian na subukang sanayin ito. Pagkatapos ng lahat, ang Thunder Control Technique ay hindi isang high-level spell. Isa lamang ito sa tatlong mababang antas ng spell na itinuro sa kanya ng Master. Hanggat may kulog at kidlat na kondisyon at pangunawa, hindi mahirap magsanay. Mayroong pangungusap sa mga pangunahing punto ng pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat. Kung gusto mong kontrolin ang kidlat, kailangan mo munang lunukan ito. Ibig sabihin, ang premise ng practice ay bago mag-ensayo, kailangan mo munang i-absorb ang kapangyarihan ng kidlat sa iyong katawan, at pagkatapos ay maaari mong kontrolin ang kapangyarihan ng kidlat. Ito ay napakasimple, ngunit may ilang mga panganib. Ang pinakadirektang punto ay tamaan ng kidlat. Parang nakakatakot. Paano ka magbibiro na tinamaan ng kidlat? Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang ginagawa mo ay magic. Sa tulong ng mga formula at ehersisyo, makakayanan mong tamaan ng kidlat. Sa madaling salita, mababawasan ang lakas ng kidlat na tumatama sa iyong katawan. Ito ang pagkakaiba. Sa normal na mga pangyayari, ang tamaan ng kidlat ay tiyak na masasaktan ka. Ngunit kapag nagsasanay ng magic ng kidlat, sa tulong ng mga formula at iba pa, ang panganib na kadahilanan ay lubos na mababawasan. May mga panganib sa paggawa ng anumang bagay, kahit na umiinom ng malamig na tubig, ito ay inaagaw muli, kaya hindi nag-atubili si Yang Yian na simulan ang pagsasanay sa pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat. Ito ang tanging attacking spell sa tatlong spells na itinuro ng Master. Paano ka hindi magsasanay? Nasuspine sa hangin, 3 metro sa ibaba ng kanyang mga paa ang lugar na sakop ng hanay ng kidlat. Huminga ng malalim si Yang Yian, gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at tahimik na binibigkas ang spell, at pagkatapos ay biglang bumagsak upang salubungin ang kidlat, o upang makuha ang kapangyarihan ng kidlat. Hanggat ang kapangyarihan ng kidlat ay nasisipsip sa katawan, ito ay katumbas ng isang daluyan. Sa hinaharap, kapag nakatagpo ng kidlat sa anumang kapaligiran, maaari mong ipadala at kontrolin ang kapangyarihan ng kidlat. Siyempre, ang saligan ay ang matagumpay na pagsasanay. Sa pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat, maaari rin itong masipsip at maimbak sa katawan, na nagiging isa pang uri ng kapangyarihan sa katawan. Hanggat ang kapangyarihan ng kidlat ay maaaring maimbak sa katawan, kapag kaharap ang kalaban, ang kapangyarihan ng kidlat ay magagamit mula sa manipis na hangin upang labanan ang kalaban. Sa madaling salita, ang kontrol ng kidlat ay isang napaka-praktikal at makapangyarihang spell. Determinado si Yang Yian na matagumpay na magsanay. Hindi madaling makatagpo ng ganitong kapaligiran ng pagsasanay. Kung namimiss mo na, hindi mo alam kung kailan babalik. Gotcha. Nang bumagsak ang katawan ni Yang Yian, isang kidlat ang agad na bumagsak sa kanya. Sa kabutihang palad, ang formula ng lightning control technique ay matagal nang na-activate. Nabuo ang selyo sa kanyang kamay, at sinimulan niyang gamitin ang kidlat control technique practice spell. Nang tamaan siya ng kidlat, ang buong katawan ni Yang Yian ay nanginag, ang kanyang buhok ay agad na tumaob at nagbuga ng berdeng usok, at ang kanyang buong katawan ay namamanhid. Sa kabutihang palad, sa operasyon ng ilang kidlat control spells, ang kidlat na tumama sa kanya ay tila malakas, ngunit sa katunayan ito ay nasa loob ng tolerance range ng katawan. Isang bakas ng kapangyarihan ng kidlat ang nananatili sa kanyang katawan, na naging dahilan upang makahinga ng maluwag si Yang Yian, at lihim siyang natuwa sa kanyang puso.
Ang pagkakaroon ng kakayahang mapanatili ang isang bakas ng kapangyarihan ng kidlat ay nangangahulugan na ang pagsasanay ng kontrol sa kidlat ay epektibo. Ayon sa paglalarawan ng kontrol ng kidlat, kung ang katawan ay maaaring tumanggap ng kapangyarihan ng kidlat at pagkatapos ay bumuo ng isang spell operation circuit, kung gayon ang pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat ay maaaring ituring na matagumpay na isinasagawa. Bitik, basag. Bago makapagsaya si Yang Yian ng matagal, may kidlat at kulog na lumitaw mula sa lahat ng direksyon, halos nakapalibot sa kanya. Sa isang iglap, 6 na kidlat at kulog ang tumama kay Yang Yian. Ito ay halos pumatay sa kanya. Ang kanyang mahabang buhok at damit ay naging abo sa sandaling ito. Ang kanyang naging uling ang buong katawan. Buti na lang at diamante ang katawan niya, kung hindi ay ginawa siyang barbecue sa kapangyarihan ng kidlat. Buti na lang, siya. Nagkaroon ng kooperasyon ng spell, na lubos na nakabawas sa kapangyarihan ng kidlat at kulog. Ang kanyang manhid ang buong katawan hanggang sa mawalan ng malay. Kung hindi dahil sa lakas ng loob niya, baka nahimatay siya. Ngunit alam ni Yang Yian na hindi siya mahihimatay. Kapag nawala na siya ng malay, masasayang lahat ng dati niyang pagsisikap. Ang ikinatuwa niya ay nilabanan siya nitong 6 na kidlat at kulog. Sa sandaling ito, mayroon siyang 7 kidlat at kulog na kapangyarihan sa kanyang katawan. Kailangan lang ng 2 pa, na magiging 9 na kapangyarihan ng kidlat at kulog, at magiging matagumpay ang pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat. Matapos huminga ng malalim at magsanay ng Cheng-On Ho Creation Technique, muling lumapit si Yang Yiu sa lugar kung saan kumikidlat. May 2 pang pupuntahan. Ano man ang mangyari, naniniwala siyang kaya niyang tiisin ito, at kailangan niyang panindigan. Ang pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat ay dapat na matagumpay na may sigawa. Bitik. Una ay mayroong isa, at pagkatapos ay higit sa 10 puwersa ng kidlat ang sunod-sunod na dumating. Damn it, 2 lang ang kailangan ko. 10 o higit pa ang papatay sa akin. Napaungol si Yang Yiu sa kanyang puso, ngunit walang lingon likod, kaya't ang bala lamang ang nagagawa niya sa oras na ito. Boom! Tinamaan ng kidlat ang kanyang katawan, at hindi napigilan ni Yang Yiu na mapasigaw na parang baboy na kinakatay. Malinaw niyang naramdaman na sa sandaling ito, ang kanyang balat at laman ay nabaligtad sa lahat ng dako sa kanyang katawan, at ang lakas ng kidlat ay nahati ang kanyang laman at dugo. Isang amoy ng barbecue ang umalangaw sa hangin, at ang amoy ng sinunog na karne ay nagpupuno sa isa't isa. Namumula ang mga mata ni Yang Yiu, at naiwan ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa wakas ay nalabanan niya ang lahat ng pag-atake ng kidlat. Umabot din sa 9 ang kidlat sa kanyang katawan. Wrong. Binibigkas niya ang salitang, wrong, nang may kahirapan, at ang spell at selyo sa kanyang kamay ay nakumpleto ang huling pagpindot. Sa oras na ito, may malutong na dagandong sa kanyang katawan. Gotcha. Pinalibutan ng kidlat ang kanyang katawan. Sa wakas ay matagumpay na nalinang ang pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat. Ibinuka niya ang kanyang bibig at kumuha ng isang patak ng tubig ng buhay upang gamutin ang sugat sa kanyang katawan na dulot ng kidlat. Kasabay nito, lumipad si Yang Yian at dumiretso sa bangin. Sa pagkakataong ito, kailangan muna niyang ayusin ang mga sugat sa kanyang katawan, at kailangan niyang umakyat sa tuktok ng bangin upang maging ligtas. Kabanata 528 Pagsasama-sama ng mga buto ng kamay. Makalipas ang ilang minuto, lumipad si Yang Yian at narating ang bangin kung saan siya nahulog. Guro. Nakita ni Dugu Hui at Wu Jian si Yang Yian na lumilipad mula sa ibaba, at sumigaw sila ng maluwag sa kanilang mga mukha. Noon, ang 2 sa kanila ay pinalabas mula sa ilalim ng lambak sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay ni Yang Yian. Puno sila ng paghanga sa mga pamamaraan ng kanilang Panginoon. Pagkatapos, sa mahabang panahon na hindi nakikita si Yang Yian na umaakyat mula sa ibaba, ang 2 ay balisa pa rin. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang kakaibang puting buto na halimaw sa ilalim ng kailaliman, na lubhang mapanganib sa mga mata ni Dugu Hui at Wu Jian. Sa pagkakataong ito, nang makitang paparating na si Yang Yian, sa wakas ay gamaan ang loob ng 2 at tuwang-tuwa silang napasigaw. Tingnan kung ano ang nangyayari kay Miao Long, at dalhin si Dower at ang iba pa. Umakyat si Yang Yian mula sa ilalim ng kailaliman, at nakita ang walang pagod na Dower at ang 3 espiritong hayop, sina Hao Dudo at Wang Zai, mula sa malayo. Nang bumagsak sila, inutusan ni Yang Yian sina Dower at Hao Dudo na salakayin ang malubhang na sugatan na si Miao Long. Ngayong nakita na nila si Miao Long na nakahandusay sa hindi kalayuan, dapat nilang hulaan na siya ay pinatay ng 3 espiritong hayop. Ang kamatayan ni Miao Long ay tiyak na mapapahamak. Matapos mabutas ng mga insekto at malubhang na sugatan ng kanyang espada, at pagkatapos ay inatake ni Dower at Hao Dudo, si Miao Long ay nagkaroon ng kaunting pag-asa na mabuhay. Guro, patay na si Miao Long. Lumapit si Wu Jian para tingnan si Miao Long at sinabi.
Tugon ni Yang Yian, at sinuri gamit ang kanyang espiritual na kamalayan, at nalaman na ang mga butas ng dugo sa buong katawan ni Miaolong ay parang mga sugat na dulot ng away ni Daor at Hao Dudo. Sa oras na ito, tumili si Daor at Hao Dudo at tumalon sa mga balikat ni Yang Yian. Wang. Nasugatan noon si Wang Zai, at binigyan ni Yang Yian si Wang Zai ng isang patak ng tubig ng buhay. Sa sandaling ito, tumatalon din si Wang Zai sa paligid ni Yang Yian. Nang makitang maayos ang tatlong espiritong hayop, nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Pagkatapos kumuha ng ilang pulang mabangong prutas mula sa Tiankun Pot Space para gantimpalaan ang tatlong espiritong hayop, sinunog ni Yang Yian ang katawan ni Miaolong ng tunay na apoy, at pagkatapos ay tumayo ang master at apprentice sa gilid ng bangin at tumingin sa ibaba. Ang pangalawang apprentice na sina Wang Zongren at Wu Mokyo ay hindi pa nahahanap, at ayaw nilang sumuko. Ayon sa master, ang ilalim ng kalaliman ay isang natural na nabuo na pormasayon, at ito rin ay isang pormasayon na binago ng mga tao. May mga chain formations. Nahulog at nawala sina Wang Zongren at Wu Mokyo. Dapat ay nahulog sila sa isang tiyak na pormasayon. Meron. Halos walang pag-asa na makahanap ng mga tao sa ganitong uri ng pormasayon, maliban kung sila ay lalabas ng mag-isa. Ang isa pang sitwasyon ay lumabas na sila sa formation, ngunit wala dito ang labasan. Napabuntong hininga, sinabi ni Yang Yian, "Tara, babalik muna tayo." May soul contract sa pagitan niya at ni Wu Mokyo. Kung may problema si Wu Mokyo, magre-react ang soul contract. Ngayon walang reaksyon, ibig sabihin ay ligtas pa rin sila. Ito rin ang dahilan kung bakit bahagyang gumaan ang loob ni Yang Yian. Babalik muna ako sa base sa bangin, at hayaang pangunahan ni Feng Tianya ang mga tao na palawakin ang lugar ng paghahanap pagkatapos ng madaling araw bukas. Hindi mahalaga si Wu Mokyo o Wang Zongren, hindi sila panandaliang tao. Naniniwala si Yang Yiyo na magiging maayos sila. Pagbalik ko sa base, maliwanag na. Natagpuan ni Yang Yiyo si Feng Tianya at ipinaliwanag ang sitwasyon, hinihiling sa kanya na pangunahan ang mga tao na hanapin sina Wu Mokyo at Wang Zongren. Sa kanyang sarili, pinag-aaralan niya ang katawan ng White Bone Monster sa malaking tent. Matapos talunin ang puting buto na halimaw sa orihinal nitong anyo at selyuhan ng Panginoon, ito ay isang malakristal na kuko ng kamay. Si Yang Yiyo ay hindi tumitingin ng mabuti sa oras na iyon, ngunit ngayon ay inilabas niya ang kanyang kamay at tiningnan ng malapitan. Ito ay hindi isang kalansay ng kuko ng kamay ng tao, ngunit mas katulad ng kalansay ng kuko ng ilang hayop. Ang buong balangkas na kulay kristal ay isang palad na may 5 daliri. Hindi ito mukhang buto ng tao dahil sa mga mata ni Yang Yiyo, ang mga joint ng daliri ng kulay kristal na kuko ng kamay ay napakahaba, at ang bawat daliri ng buto ay 3 pulgada ang haba. Halos parang daliri ng buto ng tao, kaya iniisip ni Yang Yiyo na hindi ito buto ng tao. Sa kanyang isip, tinanong niya ang kanyang Panginoon, anong uri ng buto ito, matandang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na buto ng kamay ni Tangbi Ape, isa sa 4 na sinaunang unggoy. Ang boses ni Yun Changxi ay narinig sa isipan ni Yang Yiyo. Tangbi Ape. Sumipsip si Yang Yiyo sa malamig na hangin. Natural na alam niya ang tungkol sa Tangbi Ape. Ang pinakasikat ay isa sa mga karakter sa The Romance of the Gods at Journey to the West. Ang puting unggoy na nagsanay sa loob ng 1,000 taon upang maging tao ay pinangalan ng general ni Haring Zhou. Sa The Romance of the Gods, nag-ensayo si Tangbi Ape sa loob ng 1,000 taon at naging tao. Siya ang pinuno ng 7 bayani ng Meishan. Ang kanyang pangalan ay Yuan Hong. Pinangunahan niya ang hukbo upang ipaglaban si Haring Zhou. Isa siyang dakilang general ng dinastiyang Shang. Paulit-ulit niyang natalo si Yang Jian, ngunit binugbog pabalik sa kanyang orihinal na anyo ni Nuwa at nakulong sa Mountain and River Sheji map. Mayroon ding Lingming Stone Monkey, na kasing sikat ng ninuno ni Hao Dudo. Sa 4 na unggoy, si Lingming Stone Monkey ay magaling sa pagbabago, alam ang lagay ng panahon, alam ang lupain, at kayang ilipat ang mga bituin at baguhin ang mga konstelasyon. Ang pangalawa ay ang Red-Botted Horse Monkey, na nakakaalam ng yin at yang, nakakaalam ng mga gawain ng tao, magaling pumasok at lumabas, at umiiwas sa kamatayan at nagpapahaba ng buhay. Ang pangatlo ay si Tangbi Ape, na kayang hawakan ang araw at buwan, paliitin ang libu-libong bundok, makilala ang mabuti at masama, at manipulahin ang universo. Ang pang-apat ay si Lear Macaque, na magaling makinig, kayang obserbahan ang katotohanan, alam ang nakaraan at hinaharap, at maunawaan ang lahat. Ang 4 na unggoy na ito ay hindi kasama sa 10 kategorya, at wala sila sa pangalan ng 2 mundo. Pagkatapos sabihin sa kanyang amo ang tungkol dito, sinabi ni Yun Changxi, ang ilang mga aspeto ng mahiwagang kapangyarihan ng 4 na unggoy ay hindi masyadong pinalaki gaya ng sinabi mo, ngunit tiyak na hindi sila masama, at ang ilan sa kanilang likas na kapangyarihan ng mahiwagang ay higit pa sa mga alamat na ito. Matanda, ayon sa sinabi mo, ang puting buto ng demonyo ay dapat magkaroon ng mahiwagang kapangyarihan, ngunit hindi ko ito nakita, at maaari rin itong mag-transform sa isang anyo ng tao, na kakaiba. Sabi ni Yang Yiyo.
Anong kakaiba dito? Ang buto ng kamay na ito ay namulat lamang sa sarili sa maikling panahon, kaya hindi ito maaaring gumamit ng anumang mahiwagang kapangyarihan. Kahit nabigyan ito ng iyong Panginoon ng oras upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, maaari ba? Okay, huwag na nating pag-usapan ito. Ang espiritu at kaluluwa ng iyong Panginoon ay lubos na natupok at kailangan niyang gumaling. Maaari mong pinuhin ang buto ng kamay at gamitin ito para sa iyong sariling kapakinabangan. Pagkatapos pinuhin ang buto ng kamay ng gibbon, madodoble ang iyong pagiging epektibo sa labanan. Maaari mo lamang itong isama sa iyong kanang kamay. Matapos pakinggan ang sinabi ng kanyang amo, nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo, pinuhin. Fusion. Ano pa kaya? Si Ding Han, na pinatay mo noon, ay may malakas na dugo ng demonyo sa kanyang katawan, kaya madaling mapino ang mga buto ng demonyo. Kung tutuusin, ganoon din si Miao Long, ngunit ang mga alien insect na minana niya ay hindi masyadong maganda. Kung hindi, hindi mo siya matatalo. Natahimik si Yun Changxi pagkatapos niyang magsalita. Kinuha ni Yang Yiyan ang buto ng kamay sa kanyang kanang kamay at sinimulan itong pinuhin. Kung talagang pinino niya ang buto ng kamay ng Tongbi Ape gaya ng sinabi ng kanyang amo, maipapakita niya ang likas na kapangyarihan ng Tongbi Ape, syempre, bahagi lamang ng mahiwagang kapangyarihan. Sa kabila nito, inaabangan pa rin ito ni Yang Yiyan. Ito ang buto ng kamay ng isa sa 4 na unggoy sa mundo, hindi isang ordinaryong bagay. Mayroon lamang 2 hakbang sa pagpino at pagsasanib ng buto ng kamay. Ang unang hakbang ay upang pinuhin ang sariling nabuong kamalayan sa buto ng kamay, kung hindi, ang buto ng kamay ay magkakaroon ng buhay at mawawalan ng kontrol. Ang ikalawang hakbang ay upang pinuhin at pagsamahin ito sa kanyang kanang kamay, at ang gawain ay kumpleto na. Pinilit niya ang isang patak ng dugo sa bundok ng buto ng kamay, at nagsimula ang ritual ng pagdadalisay na dala ng tumatakbong totoong chi. Nang magsimulang tumakbo ang tunay na apoy, isang dagandong ang nagmula sa buto ng kamay. Damn human, bitawan mo ako, kung hindi, hiwain kita. Ang kamalayan sa buto ng kamay ay sinubukang lumaban sa isang hiyawan, ngunit ang kamalayan ng buto ng kamay ay isang kamalayan lamang pagkatapos ng lahat, at sa matinding pinsala ng master, ito ay isang isda lamang sa chopping board sa sandaling ito, at hindi ito isang banta kay Yang Yiyan. He snorted coldly and said, bastos ka pa kapag malapit ka ng mamatay. Nais kong bigyan ka ng pagkakataong mabuhay, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan sa kamalayan ng mga buto ng kamay, agad niyang binilisan ang takbo ng pagdadalisay. Ungol, dagandong, damtao, bitawan mo ako. Ang kamalayan sa buto ng kamay ay sumisigaw ng paulit-ulit, ngunit hindi ito pinansin ni Yang Yiyan. Alam niya na sa pamamagitan lamang ng pagpino ng kamalayan ng mga buto ng kamay ay ganap niyang makokontrol ang mga buto ng kamay. Higit sa lahat, sa pamamagitan lamang ng pagpino ng kamalayan ng mga buto ng kamay maaari niyang makuha ang likas na kapangyarihan ng Tongbi na unggoy. Siyempre, ang mahiwagang kapangyarihang ito ay hindi kumpleto, ngunit ito rin ay magiging napakalakas. Ang tunay na apoy ay nagngangalit, at ang handspell ay ginawa ng mabilis. Sa paglipas ng panahon, humihina at tuluyang nawala ang dagandong ng kamalayan sa buto ng kamay. Ang kamalayan sa buto ng kamay ay ganap na pinadalisay ni Yang Yiyan. May gumugulo sa kanyang isipan, at may dumating na mga larawan ng impormasyon. Sa isang sulyap, ito ay talagang impormasyon tungkol sa Tongbi Ape. Gayunpaman, si Yang Yiyan ay walang oras upang basahin ang impormasyong ito sa oras na ito. May isang huling bahagi pa na dapat tapusin, ito ay ang pagsasanib ng braso ng Tongbi unggoy sa kanyang kanang kamay, upang magamit niya ito para sa kanyang sarili. Natutunaw. Pinilit ni Yang Yiyan na ilabas ang isa pang patak ng dugo dito, at binibigkas ang isang spell ng pagtunaw. Bigla, ang buto ng kamay sa kanyang kanang kamay ay lumiwanag ng maliwanag, at pagkatapos ay nawala sa kanang kamay ni Yang Yiyan sa isang iglap, o masasabing ito ay ganap na sumanib sa kanyang kanang kamay. Sa susunod na sandali, lumabo ang ilaw, at tumingin si Yang Yiyan sa kanyang kanang kamay. Walang pinagkaiba at katulad ng dati. Walang pagbabago, ngunit kitang-kita niya na ang buong kanang braso ay puno ng kapangyarihan na maaaring magwasak sa mundo. Siyempre, ito ay isang malakas na pakiramdam, ngunit ipinakita rin ang kapangyarihan ng matagumpay na pagsasanib ng braso ng Tongbi Ape. Kabanata 529, nabuksan ang lihim na lugar. Matapos makumplito ang pagsasanib, gumalaw ang puso ni Yang Yiyan at na-activate niya ang mga buto ng kamay. Sa isang iglap, naging transparent ang kanyang kanang palad, at hindi na makita ang laman. Nagkaroon ng mahinang ilaw na pilak na kumikislap, na kakaiba. Bagamat gusto niyang subukan kung ano ang magiging hitsura ng kanyang kanang kamay pagkatapos pagsamahin ang mga buto ng kamay ng Tongbi Ape at kung gaano ito kalakas, maraming puwersa sa malaking tolda at sa lambak. Natakot si Yang Yiyan na magdulot ng hindi kinakailangang gulo, kaya naisip niya ito at nagpigil. Ang pinagsamang buto ng kamay ng Tongbi Ape ay walang alinlangan na magiging napakalakas,
kaya mas mabuting huwag muna itong ilantad sa iba pansamantala. Matapos makapasok sa lihim na lupain, gamit ang mga buto ng kamay, magkakaroon ng mga hindi inaasahang epekto kapag nakikipaglaban sa kalaban. Pagkatapos ay sinimulang panuurin ni Yang Yian ang impormasyong nakuha pagkatapos na pinuhin ang mga buto ng kamay sa kanyang isipan. Ang impormasyong ito ay dapat na nauugnay sa likas na mahiwagang kapangyarihan ng Tongbi Ape. Pagkaraan ng ilang minuto, natapos na ni Yang Yian ang pagbabasa, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Ang higit sa imahinasyon ay ang mahiwagang impormasyon na ipinadala ng mga buto ng kamay ay napakalakas sa opinyon ni Yang Yian. Upang maging tumpak, mayroong tatlong malalakas na pag-atake, pagpili ng mga bituin, paghuli sa buwan, at pagnanakaw sa kalangitan. Ang buong pangalan ay Monkey Star Picking Hand, Monkey Moon Grabbing Hand at Monkey Sky Stealing Hand. Ang tatlong mahiwagang kapangyarihan ay pawang likas na mahiwagang kapangyarihan sa mga buto ng kamay. Ngayong pinagsama na ni Yang Yian ang mga buto ng kamay, magagamit niya ang tatlong likas na kapangyarihan ng Tongbi Ape. Ang Star Picking Hand at ang Moon Grabbing Hand ay parehong makapangyarihang pag-atake ng mahiwagang kapangyarihan, tanging ang Sky Stealing Hand lamang ang isang speed magic power, syempre, ito ay tumutukoy sa bilis kapag ginawa ang shot. Walang pagkakaiba sa pagitan ng tatlong mahiwagang kapangyarihan, at maaari silang gamitin sa kombinasyon sa bawat isa. Ang lahat ng mga pangalan ay kahanga-hanga, na kilala bilang Picking Stars, Grabbing Moon at Stealing Sky. Syempre, may mga hindi niya magagamit, dahil isang buto lang ng kamay ng Tongbi Ape ang pinagsama niya. Upang makamit ang kakayahan sa pagpili ng mga bituin, pag-agaw ng buwan at pagnanakaw ng langit, marahil ang Tongbi Ape lang, isa sa 4 na unggoy sa mundo, ang makakagawa nito. Syempre, kahit na hindi nito maabot ang antas ng pagpili ng mga bituin, pag-agaw ng buwan at pagnanakaw sa kalangitan, ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang mga sinaunang mandirigma ng likas na antas. Gusto ko talagang subukan ang kapangyarihan ng tatlong mahiwagang kapangyarihan, nakatingin sa kanyang halos transparent na kanang kamay, sinabi ni Yang Yian sa kanyang sarili. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Shen Tuchenggang sa labas ng malaking tolda, may bisita si Master Kunlun. Binawi ni Yang Yiyo ang kanyang mga buto ng kamay ng may pag-iisip, at ang kanyang kanang kamay ay bumalik sa normal na kulay at sinabi sa labas, "Pakipasok." Inalis ang kurtina ng malaking tolda at pumasok ang isang disipulong Kunlun at nagsabi, "Nabuksan na ang lihim na lugar ni Master Yang." Inaanyayahan ng mga elder ng aming pamilya si Master Yang na lumahok sa seremonya ng pagbubukas ng lihim na lugar. Natigilan si Yang Yiyo at hindi niya inaasahan na ganito kabilas, ngunit hindi siya nagtanong ng marami. Sinabi niya sa bisita, "Salamat, mangyaring bumalik at sabihin sa Daoist Lingsho na pupunta ako doon mamaya." Naghihintay kay Master Yang Yiyo. Magalang na yumuko ang disipulong Kunlun at umalis. Matapos panoorin ang taong ito na umalis, tumingin si Yang Yiyo kay Shen Tuchenggang at nagtanong, nakabalik na ba si Lao Feng at ang iba pa? Reporting to the Master, hindi pa sila bumabalik. Gusto mo bang hanapin ko sila? Si Shen Tuchenggang ay sumali na ngayon sa Yunmen at lubos na nirerespeto si Yang Yiyo. Hindi na kailangan, pumunta muna tayo sa pasukan ng lihim na lugar, hayaan si Chenju na manatili at maghintay, at hayaan silang pumasok ng direkta sa lihim na lugar kapag bumalik si Lao Feng at ang iba pa. Oo, aayusin ko na. Pagkaraan ng 10 minuto, dinala ni Yang Yiyo ang 2 disipulo, si Shento at ang kanyang anak na si Wudang Chenju at iba pa sa Jiemie Mountain. Sa paanan ng Jiemie Mountain, lahat ng pangunahing puwersa ay nagtipon. Si Yang Yiyo ay isa na ngayong celebrity. Pagkarating niya, siya ay direktang tinawag ng Kunlun Lingsho Daoist at naglakad sa harapan. Alam ng daan-daang taong naruroon na ang mga puwersang maaaring ayusin sa harapan ay pawang malalaking sekta. Mula ngayon, ang Yunmen na kinakatawan ni Yang Yiyo ay pumasok sa hanay ng malalaking sekta at nasa pantay na katayuan sa 8 pangunahing sekta sa Jiusho. Siyempre, ang mga ito ay dahil sa kanyang lakas. Kung walang lakas, hindi ka karapat-dapat na anyayahan ng mga sinaunang sekta. Matapos mag-expire ang oras ng lahat, sumenya si Ling Shuzi kay Chen Yunfeng ng bundok Tiangang para umalis. Pagkatapos ng lahat, ang Tiangang Mountain ang host, at kahit na malakas ang mga tao ng Kunlun, kailangan nilang magbigay ng mukha sa Tiangang Mountain. Tungkol naman sa seremonya, ang mga taga-bundok bato ng Tiangang pa rin ang lumalapit para kumpletuhin ito. Tumingin si Yang Yiyo sa gilid ng walang sinasabi. Ito ang kanyang unang pagkakataon na dumalo sa Xian Tiandao Conference, at wala siyang karanasan sa pagpasok sa secret ring sa unang pagkakataon. Ayon sa pahayag ni Chenju noong araw na iyon, upang makapasok sa lihim na lugar, ang isa ay dapat pumasok mula sa Jiemie Mountain, ngunit ngayon ang lahat ay nagtipon sa isang patag na lupa sa paanan ng Jiemie Mountain, at walang intensyon na umakyat sa bundok. Nakinig lang sila kay Chen Yunfeng mula sa bundok Tiangang na pinag-uusapan ang mga patakaran. Ito ay walang iba kundi ang ilang mga lihim na lugar ay may mga mapanganib na kapaligiran at dapat mag-ingat ang lahat.
Matapos makapasok sa lihim na lugar, may mga malalakas na halimaw at natural na kapaligiran na maaaring kumitil ng buhay ng mga tao. Ang mga pangunahing puwersa ay dapat alagaang mabuti ang kanilang mga alagad at hindi magdulot ng anumang gulo kapag pumapasok sa daanan. Pagkatapos ng mahabang usapan, natapos na. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyu si Ling Zuzi na nangunguna at naglalakad patungo sa isang batong pader sa Jiemye Mountain. Ito ay isang batong pader na natatakpan ng mga baging. Ikinaway ni Ling Zuzi ang kanyang kamay sa pader na bato, at biglang lumitaw ang isang malakas na pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, lahat ng baging ay inalis ni Ling Zuzi. Pagkatapos ay lumitaw sa harap ng lahat ang isang makinis na pader ng bundok na parang salamin, parisukat at eksaktong 9 metro ang taas at lapad. Ang pader na batong kulay abong tinta ay may ilang tila inukit na mga pattern ng series sa paligid nito, na napakahiwaga. Tinanong ni Yang Yiyu si Chenju, alam mo ba kung ano ang pinapagawa mo sa kanila? Alam ni Chenju na hindi pa nakapasok si Yang Yiyu sa lihim na lugar, lalo pa ang pasukan sa lihim na lugar, kaya ipinaliwanag niya, Guro, ang pader na bato na ito ay ang pasukan sa lihim na lugar, at nangangailangan ito ng hindi bababa sa 5 master ng ika-9 na antas ng likas na pagiging perpekto upang magtulungan upang mabuksan ito. Ang pader ng bato ay nangangailangan ng tunay na kakanyahan ng isang master upang maisaaktibo ito, at pagkatapos ay lilito ang isang portal sa lihim na lugar. Grandmaster, maaaring imbitahan ka ng Daoist Lingsho na buksan ang portal sa lihim na lugar ng sabay-sabay, kaya huwag mo itong tanggihan. Bakit? Hindi mo ba sinabi na sapat na ang 5 likas na pang-9 na antas ng mahusay na pagiging perpekto upang buksan ang portal sa lihim na lugar? Ang aking kaharian ay katumbas ng Advanced 9th Level Innate, na hindi sapat para sa mahusay na pagiging perpekto, nagdududang tanong ni Yang Yiyu. Ngumiti si Chenju at sinabi, Grandmaster, sinumang kwalipikadong magbukas ng mga pader na bato ay simbolo ng lakas at katayuan. Ang pinakamahalagang punto ay maaari silang makakuha ng prioridad upang makuha ang mga mapagkukunan ng lihim na lugar, at lahat ng pumapasok sa lihim na lugar ay dapat magbigay ng 10% ng mga likas na materyales at kayamanan na nakuha mula sa lihim na lugar sa mga pangunahing sekta na nagbubukas ng lihim na lugar. Biglang napagtanto ito ni Yang Yiyu matapos itong marinig, ngunit isipin mo, may daan-daang tao sa buong lambak, at mayroong daan-daang puwersa, malaki at maliit, ngunit iilan lamang sa kanila ang kwalipikadong magbukas ng lihim na lugar, at bawat puwersa ay nagbibigay ng 10% ng kita, na isang malaking halaga ng mga mapagkukunan. Sa pag-iisip nito, si Yang Yiyu ay lihim na nagpasya na kahit na hindi sila sumigaw, siya ay sumisikip upang makakuha ng bahagi. Sa kabutihang palad, sa oras na ito ang boses ni Ling Zuzi ay tumunog, kasamang The Wist Yang, ang lakas ng tauhan upang buksan ang lihim na lugar ay limitado. Napakalakas ng kapwa The Wist, kaya mangyaring pumunta at buksan ang lihim na lugar sa amin. Sa sandaling sinabi ito ni Ling Shu, ngumiti si Yang Yiyu at masayang sumang-ayon. Ngunit para sa ilang tao, agad silang nakaramdam ng sama ng loob, tulad ni Mudaoran mula sa Qingcheng na kalaban ni Yang Yiyu, ang matandang Lama Bolde mula sa Esoteric Buddhism Temple, at ang dalawang matandang lalaki mula sa Shenzong at Yinyuman. Sa oras na ito, mayroong 8 tao ang naruroon na umabot sa ika-9 na antas ng likas na pagiging perpekto. Si Ling Zuzi mula sa Kunlun, ang matandang monghe na si Wu Yu mula sa Shaolin, ang Abbot Miaoyen mula sa MA, si Chen Yunfeng mula sa Tiangang Mountain, si Mudaoran mula sa Qingcheng, ang matandang lama mula sa Esoteric Buddhism Temple, si Ding Changfeng mula sa Shenzong, at si Han Julan mula sa Yinyuman, bawat isa sa kanila ay itinuturing na isang sinaunang Martina. Upang maging nangungunang mga figure sa sinaunang martial arts world. Ang 4 na sekta na pinamumunuan ni Mudaoren ang labis na hindi nasisiyahan sa pagsisigaw ni Ling Zuzi na lumapit si Yang Yiyu. Malinaw na gusto nilang makahati si Yang Yiyu sabay sa pamamagitan ng pagtawag kay Yang Yiyu. Kaya hindi napigilan ni Mudaoran na sabihin, Master Lingshu, si Yang Yiyu ay hindi isang pang-9 na antas ng likas na pagiging perpekto, at ang Yunmen ay hindi isang sinaunang sekta. Anong mga kwalipikasyon ang mayroon si Yang Yiyu para lumahok sa pagbubukas ng lihim na lugar? Amataba, sinabi rin ng Daoist Master Lingshu na hindi kwalipikadong lumahok si Yang Yiyu. Nagsalita ang matandang lama ng sekta ng Tantric. Tama, kung ang isang hindi kwalipikadong junior ay pinahihintulutan na lumahok, ano ang iisipin ng matataas na antas ng sinaunang mandirigma ng ika-9 na antas ng katutubo mula sa ibang mga puwersa? Sarkastikong sabi ni Ding Changfeng ng Divine Sect. Han. Sumunod si Julan ng Yinyu Sect, ayaw niyang sumali si Yang Yiyu. Pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at malamig na pinunasan ang 4 na matandang immortal. Nang sisigot na sana siya, sinabi ni Ling Shuzi, tapos ka na bang magsalita? Sa oras na ito, ang tono ni Ling Shuzi ay nakakapanghina ng buto, at ang kanyang mga mata ay patuloy na pinagmamasdan ng 4 na tao. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng 4 ni Mudaoren ang lamig na nagmumula kay Ling Shuzi, at alam nilang galit ang matandang si Ling Shuzi.
Sa totoo lang, silang apat ay talagang walang lakas ng loob na labanan si Yang Yiyo, at natahimik sila sandali. Ngunit sa pagkakataong ito ay muling sinabi ni Ling Xiu, sino sa inyo ang nagsabi na ang lakas ni Yang Yiyo ay hindi kasing ganda ng sa inyo? O wala silang lakas ng ikasyam na antas ng likas na pagiging perpekto? Kung hindi ka kumbinsido, sino man sa inyong apat ay maaaring lumabas at hamanin si Yang Yiyo. Hanggat natatalo si Yang Yiyo, ako, ang matandang Daoist, ay sasang-ayon sa iyo at hindi hahayaang lumahok si Yang Yiyo sa pagbubukas ng lihim na lugar. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Ling Xiu kay Yang Yiyo at sinabing, Kaibigang Yang, handa ka bang tanggapin ang hamon ng sinuman sa kanilang apat? Nag-aalala lang si Yang Yiyo na hindi siya makahanap ng dahilan para parusahan ang apat na matatandang lalaki, at nang marinig niya ang mga salita ni Ling Zuzi, paano ito naging malayo. Kabanata 530, Pagtanggap ng Void Sword Chi Talisman na walang kamay. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, Siyempre payag ako, ngunit natatakot ako na baka hindi ko sinasadyang mapatay ang isa o dalawang matandang immortal, na magiging masama. Puff! Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, humagalpak ng tawa si Mei Xing ng Mount Emmy. Maging ang ilang malalaking lalaki ng Ling Shuzi na naruroon ay hindi napigil ang matawa. Kung hindi lang nila naintindihan ang kanilang pagkakakilanlan, tatawa na sana sila ng malakas. Sa kanilang mga puso, sila ay nagbubulungan, si Yang Yiyo ay talagang matapang. Ano ang ibig mong sabihin sa aksidenteng pagpatay sa isa o dalawang matandang immortal? Ang apat na tao ng Mudauren ay mga sinaunang mandirigma na umabot sa mahusay na pagiging perpekto ng likas na ikasyam na antas. Paano sila madaling patayin? Sa mata ng maraming tao sa eksena, nag-aalala sila na si Yang Yiyo ay papatayin ng sinuman sa apat na tao ng Mudauren. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yiyo ay isa pa ring mataas na antas na likas na ikasyam na antas ng paglilinang, habang ang apat na tao ay mga matandang halimaw sa antas ng mahusay na pagiging perpekto, na lahat ay matagal nang naitatag na mga master. Nang marinig ni Mudauran, ng matandang Lama Bolda at ng iba pang apat ang mga salita ni Yang Yiyo, nagalit sila kaya namula ang kanilang mga mukha at tumayo ang kanilang mga balbas. Lalong nagalit si Ding Changfeng mula sa Divine Sect, ang bata ay ignorante at napakapangahas. Sinabi ni Han Julan mula sa Yinyu Sect sa malalim na boses, Master Ling Xiu, dahil hindi natatakot si Yang Yiyo sa kamatayan, hayaan ang matandang ito na matuto mula sa kanya. Kung kaya niya talaga, papayag akong sumali siya sa pagbubukas ng secret place. Oo, ganoon din sa ating tatlo. Sabi ng Daoist mo. Sumulyap si Ling Zuzi kay Yang Yiyo at nakita niyang puno siya ng kumpiyansa, kaya sinabi niya, kung ganoon, mabuti para sa iyo na mag-away, para lahat ay makumbinsi at maiwasan ang chismis kapag nag-aabot ng mga mapagkukunan. Pagkatapos magsalita ni Ling Zuzi, hindi na makapaghintay si Han Julan ng Yinyu Sect na sabihin, tuturuan kita ng leksyon. Tumawa si Yang Yiyo, gumawa ng 1,000 hakbang, nilapitan si Han Julan at sinabi sa mga salita na silang dalawa lang ang nakakarinig, ikaw na matanda ay sabik na mamatay, tutuperin ko ang iyong hiling ngayon. Sa puso ni Yang Yiyo, nagkaroon siya ng matinding sama ng loob sa mga lumang immortal ng apat na sekta. Mula nang dumating siya dito ay sinisigawan na niya ito, at ganoon pa rin hanggang ngayon. Kung hindi siya nagpakita ng kulay, iisipin niya talaga na isa siyang pasang may sakit. Ang munting magnanakaw ay naghahanap ng kamatayan. Si Han Julan ng Yinyu Sect ay nagalit kay Yang Yiyo, at walang sabi-sabi, hinampos niya ng palad si Yang Yiyo. Humph! Malamig na sumangot si Yang Yiyo, nakipagkamay sa kanyang kanang kamay, lihim na ginamit ang mga buto ng kamay ng Tombi Ape, at sinalubong ang palad ni Han Julan. Nag-aalala lang ako. Tungkol sa hindi ko mahanap ang isang tao upang subukan ang kapangyarihan ng aking mga buto ng kamay. Kung gusto kong matulog, may unan ako. Paano siya magiging magalang? Nagsalpukan silang dalawa ng palad at kamao. Bang! Bitek! Isang mapurol na tunog ang lumitaw, na sinamahan ng tunog ng mga sirang buto. Sa mga mata ng lahat ng naroroon, si Han Julan ay napaatras ng ilang hakbang, ang kanyang mukha ay namutla sa isang iglap, at ang malamig na pawis ay bumuhos sa kanyang noo. Sa oras na ito, naunawaan ng lahat na ang taong nagbali ng mga buto ay si Han Julan, habang si Yang Yiyo ay hindi pula ang mukha o hinihingal. Agad na hinusgahan ang lakas ng dalawa. Napabuntong hininga ang isang tao sa bukid, ang likas na ikasyam na antas ng advanced na paglilinang ni His, Yang Yiyan ay talagang mas malakas kaysa sa likas na ikasyam na antas ng mahusay na pagiging perpekto. Sinong nagsabing hindi? Tila hindi ginamit ni Yang Yiyan ang kanyang buong lakas. Sa pagkakataong ito si Han Julan ay nasa problema. Siyempre, ang lakas ni Yang Yiyan ay kayang pumatay kay Miao Mao Tian, at kaya rin niyang patayin si Han Julan. Tama na. Malinaw, si Mao Mao Tian ay pinatay ni Yang Yiyan. Hindi ba may kaalaman sa sarili si Han Julan? Hindi yan sigurado. Dahil nang ahas si Han Julan na tumayo muna, dapat ay mayroon siyang maaasahan. Malalaman mo pagkatapos mong panoorin ito. Ang mga nanunood sa field ay maraming napag-usapan, at mayroon silang sariling mga opinyon tungkol kina Yang Yiyan at Han Julan.
Gayunpaman, binasag ni Yang Yian ang mga buto ni Han Julan sa isang suntok, na talagang malaking epekto sa lahat. Noong nakipag-away siya kay Miao Maotian, hindi niya nabali ang buto ni Miao Maotian sa isang suntok. Ngayon ay mayroon lamang isang posibilidad, ang lakas ni Yang Yian ay tumaas ng husto. Makalipas lamang ang isang araw, ngunit naging napakalakas ni Yang Yian na talagang nagulat ang lahat. Sa oras na ito, napahiya si Han Julan nang marinig niya ang mga komento ng mga tao sa labas ng venue. Ang kanyang dugo at chi ay kumukulo sa kanyang dibdib, at hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Wow! Pagkatapos maglabas ng isang subo ng dugo, naging normal ang dugo at chi ni Han Julan. Natural na alam ni Han Julan na kakaiba ang kakayahan ni Yang Yian na patayin si Miao Maotian, ngunit dahil siya at si Mudauran at ang iba pang apat ay maaaring tumayo upang pigilan si Yang Yian na sumali sa bilog na ito, tiwala at kumpiyansa sila sa kanilang mga puso at nang ahas na harapin si Yang Yian. Tiyak na ayaw ng mga tao mula sa apat na sekta na makibahagi si Yang Yian. Ngayon ang kapangyarihan ng Miao Village ay tapos na, at ang tanging kwalipikadong puwersa ay ang 8 pangunahing sekta. Ang kanyang Yinyu sect at Shenzong, kasama ang Qingcheng at Mizong Temple, ang apat na pangunahing puwersa ay bumuo ng isang alyansa, at maaari silang makipagkompetensya sa apat na sekta na pinamumunuan ni Kunlun sa bilang, kaya natural na ayaw nilang pumasok si Yang Yian. Ang Kunlun at MA ay mas mahusay, ang Shaolin at Tiangang Mountain ay independyenta, na nangangahulugan na mayroong 3 pangunahing puwersa pagkatapos na makapasok sa lihim na lugar. Walang alinlangan na ang alyansang nabuo ng Yinyu sect, Shenzong, Qingcheng, at Mizong ang magiging pinakamakapangyarihang puwersa pagkatapos makapasok sa lihim na lugar, at magiging mas maginhawang kumilos sa lihim na lugar. Pero iba si Yang Yian. Kunlun man, MA, Shaolin, o Tiangang Stone, lahat sila ay mukhang may magandang impresyon kay Yang Yian. Kung sasali si Yang Yian, maaaring magkaisa ang Kunlun, Shaolin, MA, at Tiangang Mountain upang bumuo ng 5 pangunahing puwersa. Sa oras na iyon, mawawala ng bentahe ang alyansa ng apat na sekta, na hindi kaaya-aya sa mga aksyon pagkatapos na makapasok sa lihim na lugar, kaya wala sa apat na sekta ng Han Julan ang gustong sumali ni Yang Yian. Noong una, gusto nilang gumamit ng round-robin battle para kaladkarin si Yang Yian pababa o kahit napatayin siya, ngunit ngayon ay binali ni Yang Yian ang kanyang mga buto sa pamamagitan ng isang suntok, na nagpakinang sa puso ni Han Julan, ngunit lalo pa niyang determinado na patayin si Yang Yian. Pagkatapos isang laban, alam ni Han Julan na hindi na siya ang kalaban ni Yang Yian sa mga tuntunin ng lakas. Tumingin siya sa 3 tao ng Mudao Ren at nakita niya ang parehong kahulugan sa kanilang mga mata. Nagpasya si Han Julan na laruin kaagad ang kanyang trump card, kahit na ilantad nito ang kanyang mga aksyon sa lihim na lugar at mapansin ng ilang pamilyang Kunlun, hindi siya magdadalawang isip. Si Yang Yian ay masyadong masama at hindi dapat itago. Ang pagpatay sa kanya ay hindi makakaapekto sa mga gawaing itinalaga ng mga ninuno ng lihim na lugar. Kinaikit ni Han Julan ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Yian, iniunat ang kanyang kamay sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay naglabas ng isang anteng-anteng ng palad, na agad na nag-activate ng tunay na diwa, at sa isang iglap ay naging isang nakasisilaw na 3 talampakang espada sa kamay ni Han Julan. Hindi kaluji kung ang munting magnanakaw ay maaaring mamatay sa ilalim ng sword energy ng Virtual Realm Master. Isang hakbang pasulong si Han Julan at sinaksak ng espada si Yang Yian. Matagal nang binibigyang pansin ni Yang Yian si Han Julan. Nang i-activate ni Han Julan ang spell habang nagsasalita, napagtanto niya na ito ay ang sword energy spell na pinino ng Virtual Realm Ancient Warrior. Ngunit si Yang Yian, na pinagsama-sama ang mga buto ng kamay ng Gibbon Monkey, ay matatakot sa sword energy spell na pino ng Virtual Realm Ancient Warrior. Ang sagot ay hindi. Ikaw, Han Julan, ay nasa iyong kamay ang sword energy spell ng Virtual Realm na sinaunang mandirigma, at ako, si Yang Yian, ay nasa kanang kamay ko ang mga buto ng kamay ng sinaunang hayop. Si Chiho ay natatakot sa iyo. Lihim na isinaaktibo ni Yang Yian ang totoong enerhiya sa kanyang kanang kamay, at muling tumaas ang lakas ng kanyang mga buto ng kamay. Ngumuso siya at sinabing, matanda, kung ito lang ang magagawa mo, madidismaya ka. Matapos mahulog ang mga salita, iniunat niya ang kanyang kamay at sinaksak ng espada si Han Julan. Ang pagkilos ni Yang Yian ay talagang ikinagulat ng lahat. Matapos ay activate ni Han Julan ang sword energy spell sa kanyang kamay, ang hiningang ibinubuga niya ay mararamdaman ng lahat. Ang lakas ng sword energy ay napakalakas kaya mararamdaman ito ng lahat. Lalo na sina Ling Zuzi, Old Monk Wuyu, at Master Miaoyin, na agad na nakilala na ang sword energy talisman sa kamay ni Han Julan ay ginawa ng isang makapangyarihang tao sa Void Realm, at lihim na nagulat. Ngayong nakikitang kinukuha ni Yang Yian ang sword energy talisman na ginawa ng isang makapangyarihang tao sa Void Realm gamit ang kanyang mga kamay, agad silang nabigla. Alam ni Ling Zuzi at ng iba pa na si Yang Yian ay makapangyarihan, ngunit hindi sila naniniwala na maaari siyang maging napakalakas para agawin ang talisman ng sword energy na ginawa ng isang makapangyarihang tao sa Void Realm gamit ang kanyang mga kamay.
Ilang sandali, lahat sila ay nakaramdam ng malamig na pawis para kay Yang Yiyo, at naisip nilang lahat na ang braso ni Yang Yiyo ay mapilayan. Ngumisi si Han Julan at sinabi sa kanyang sarili, hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay, pipalayan ko ang iyong braso. Nakita ni Mudauran, ang matandang lama, at ni Ding Changfeng si Yang Yiyo na hinawakan ng kanyang mga kamay ang anteng-anteng na enerhiya ng espada ni Han Julan, at ngumiti silang tatlo. Natural na alam nila ang tungkol sa mga talisman ng sword energy na pinino ng malalakas na lalaki sa virtual realm. Halos lahat ay may mga katulad na anteng-anteng sa kanilang mga kamay, na lahat ay ibinigay ng mga ninuno ng bawat pamilya. Bukod dito, ang mga ninuno ng kanilang mga pamilya ay nasa virtual realm. Sa kanilang mga mata, si Yang Yiyo ay mamamatay sa pagkakataong ito. Dahil ginamit ni Han Julan ang sword energy talisman na pino ng malalakas na lalaki sa virtual realm, walang dahilan para mabuhay si Yang Yiyo. Sa kanilang mga mata, ang mga sinaunang mandirigma sa virtual na kaharian ay parang mga Diyos, walang kamatayang mga figures sa lupa. Paanong ang virtual sword energy talismans na pinino ng mga figure ng antas na ito ay kukunin ng maliit na Yang Yiyo na walang mga kamay? Gayunpaman, bago ipagmalaki ni Mudauran at ng iba pa, ang nakaunat na kanang kamay ni Yang Yiyo sa field ay bumangga sa sword energy talisman ni Han Julan. Bang! Matapos ang malakas na ingay, halos lumuhad si Mudauran at ang iba pa sa lupa. Napabuntong hininga pa ang mga tao sa labas ng field. Lihim na natuwa si Yang Yiyo, ang pinagsama-samang buto ng kamay ay talagang pambihira. Sa pagkakataong ito, ipapadala ko kayong 4 na matandang immortal sa kanluran. End of this chapter. Please like and subscribe.